Amen. Praise God. Sige po, tayo po'y tumayo. At sa oras pong ito, tayo po'y umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. Ngitian po natin ang bawat isa. And let us welcome everyone sa umaga pong ito. Maging sa mga kasama po namin sa live streaming, good morning po. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Muli isang magandang umaga po sa bawat isa, isang mapagpalang umaga. Sa umaga pong ito, muli po natin ihanda ating pong mga puso, ating pong mga isipan sa pagpupuri sa ating Diyos. Tunay nga po na sa pagising pa lang natin sa umaga, ang ating pong unahin ay ang pagpupuri, pagbibigay ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya po sa umaga pong ito, muli nating awitan, muli nating purihin ang ating Diyos. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging naawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. May pasabihin natin sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa purihin ka. Puso't lakas,
pag-ibig mo sa akin, Panginoon. Purihin ka. Sabihin natin sa Panginoon, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawit ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawit ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako sasawa. Sabihin mo sa Panginoon sa baga pong ito, aawitin namin kung lagi ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Sa huling pagkakataon, di ako magsasawa. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus, sambahin ang ngalan mo. Yes, oh God, hallelujah, praise you Jesus, hallelujah Lord God. Tunay nga Panginoon, purihin ka ng aming buhay Panginoon. Purihin ka ng aming pagkatao Panginoon. Hallelujah, praise you Jesus. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa presensya mo, Lord God, marami pong salamat. At dinala mo po ang aming pangyapak sa lugar na ito, Lord God. We praise you, Lord God. We honor you, Lord God. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, upang maging karapat-dapat ang bawat isa, Panginoon. Karapat-dapat na purihin ka, Lord God. Sambahin ka sa oras na ito, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Sa special na araw na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na maabot mo ang aming pagpupuri, maabot mo ang aming pasasalamat, maabot mo ang aming pagsamba, Panginoon. At inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan, Lord God, na ibaba mo ang iyong presensya, Panginoon, upang ikaw ay aming madakila, aming mapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. At sa araw na ito, Panginoon, ang magtuturo, Lord God,
Bigyan mo po siya ng katalinuhan na galing sa iyo, Panginoon. Maitago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw ang kanyang maitaas. Ikaw ang kanyang maparangalan sa kanyang pagtuturo, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord God, na makukuha namin ang portion ng bawat isa, Panginoon, sa salita na ihahayag mo sa aming lahat. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami naririto, Lord God, buhay at handang magpasalamat at magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Muli mong tanggapin ang aming pasasalamat, ang aming pagpuri sa araw na ito, Lord God, na ikaw lamang ang madakila. Sa nag-iisang pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Muli, good morning sa bawat isa. Muli sabihin mo sa katabi mo, saka nasa likod mo, nasa kaliwa, kanan, nasa harap. Sabihin mo, good morning! Magandang umaga! Isang magandang umaga upang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Sa umaga pong ito, sabi nga po sa ating aawitin, ang nais po natin ay maitaas ang pangalan ng ating Diyos. Amen? Yun po ba ang nais ng ating mga puso sa umagang ito? Nais po ba nating sambahin ang ating Panginoon ng buong puso, buong lakas? Amen? Buong spirito at katotohanan. Kaya po sa umaga pong ito, once again, bigay natin ang pinaka-the best nating papuri, pinaka-the best nating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Namang sadyang kakaibang tawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahang di ko maisalarawan. Di na mapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magtiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Aawitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, iwalay sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. May nagdaramang sadyang kakaibang tawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw kaligayahang di ko maisalarawan. Di na mapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magtiwang sa kabutihan mo. Magkalay ng sayaw, lumundag sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, iwalay sa'yo. Ito ang nais ko. Magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di walay sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. Muli paawitin po natin to. Sabi nga po dun sa chorus,
nais po natin ay magbigay ng papuri sa ating pong mga awitan, magbigay ng ating pagsayaw, magbigay ng ating lundag para sa ating Diyos dahil siya ay mabuti sa ating mga buhay. Muli pa awitin natin. Ang magpuri sa iyo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo, mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw. Hey! Yun po ba ang ating nais sa umaga pong ito? Sa aking pagsamba at sa tuwin ay luwalhatiin ka, mag-alay ng sayaw, di mawalay sa'yo. O Panginoon, muli pa sabihin natin, ang nais ko ang magpuri sa'yo ng buong puso ko at magdiwang sa kabutihan mo, mag-alay ng sayaw, lumundag sumigaw. O Panginoon, ito ang nais ko, ang awitan kita sa aking pagsamba at sa tuwin ay luwalhatiin ka, magpakailan pa man hiwalay sa'yo. O Panginoon, ito ang nais ko. Kung ating pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin kung hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Ay magpasalamat sa ating Diyos. Hey! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Oh, salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lahat. Ikaw, Jesus, ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Say! Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukat. Oh, ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, say! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Oh, salamat, oh Diyos. Salamat, salamat sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Oh, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Oh, buhay ko na ang purihin. Oh yes Lord, buhay na namin sa'yo'y sumamba. Wala nang iba kundi pasalamat. Kumuli pa, sabi mo sa Panginoon, buhay ko na ang puri, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisip kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh
Pasalamatan natin ang Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Muli pa, salamat, O Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Walang iba, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hey! Oh, ikaw lang. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin natin ang Diyos sa buhay. Dakila kang talaga, o ikaw lamang. Ikaw ang hinahanap ko. Ang buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin sa'yo ako. Lahat ng malaya umauwi, laya na. Oh, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. O ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo o sa huling pagkakataon, ikaw lang, Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Purihin ang ngalan mo. Salamat sa iyong pag-ibig. Oh, aming Diyos na buhay. Purihin ang ngalan mo. Salamat, salamat. Oh, thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Lord, tuloy na nga kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, katulad ng aming mga hinawit, hindi kami magsasawang purihin ka sa bawat umaga na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, tanggapin mo aming mga papuri, O Diyos. Sa iyo lang namin inaalay aming mga awitin. Oh, yes, Lord.
O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba luwalhati, maging ang pinakamainam kong away ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay paharian mo, at sa aking puso ay hindi na mangaw tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay paharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaw tanging pag-ibig sa'yo. O ano pa ba ang maihandog ko? Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na. Ano pa ba? Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring ko yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. O ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandali ito'y tangan, at mga bagay na inuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na o ito'y hindi pa rin sapat, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na o ito'y hindi
pa rin sapat, tuwing hindi pa rin sapat, kahit ialay ang lahat sa'yo. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko, Panginoon, Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo buhay ko, pinupuri, sinasamba, kamangha. Sabi mo sa Panginoon, gaano siya kamangha-mangha, gaano kadakila ang Diyos na ating sinasamba. Oh, ngalan mo, O Diyos, Panginoon, Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay. Purihin natin ang Diyos, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. O pinupuri, sinasamba ka namin, pinupuri, sinasambahin natin ang Diyos sa buhay. Oh, dakila ka, luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Hangad ng hawin ay papuriha, o hangad ng aming puso, hangad ng puso ay maranasan ka. Oh, hangad ng aming awit, hangad ng awit, papurihan ka, hangad ng aming puso, hangad ng puso ay maranasan ka. Pinupuri, at sabayin natin ang Diyos. Oh, dakila ka, luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Luluwalhati, purihin
tanging ikaw, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. O ikaw, tanging ikaw, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. O ikaw, ikaw, tanging ikaw, tanging Panginoon. Muli nating ibigay ang ating buhay sa ating Diyos. Once again, let's commit our lives to our Lord. O ikaw lang, Panginoon. Ikaw. Come on, let's offer our lives to Him. Muli nating handog ang ating mga puso, ating mga buhay. O muli pa ikaw, tanging ikaw, ikaw. Kung sa tingin natin medyo lumalayo tayo sa Diyos, paminsan sa ating pong mga buhay. Once again, commit your life. Offer your life. Give your everything to our Lord. Tunay nga tayo mabuhay para sa ating Panginoon. O ikaw, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay, nabubuhay para sa'yo. 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 Nabubuhay, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay, nabubuhay para, nabubuhay, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay, nabubuhay para, nabubuhay, nabubuhay para sa'yo, Panginoon. O sabihin natin ng Diyos, oh, nabubuhay kami para sa'yo, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Oh, sa'yo ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba. Lahat ng iyong nilikha. Oh, to you alone. Oh, glory. Oh, Father, come on, praise your name. Purihin natin na Diyos na buong lakas, ng buong isip, buong kaluluwa. Oh, purihin ka. Hallelujah. Hosanna, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah,
hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo kami nabubuhay pagkat ikaw lamang ang tunay na Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, Sa huling isisigaw sa pagkakataon, buong mundo. isigaw natin na ikaw lamang ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming hawig, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, purihin natin ang Diyos. Ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Pagkat siya lamang ang Diyos. Wala nang iba. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri na para sa iyo lamang. Ikaw lamang ang Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang iba. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, yes, oh Lord. Yes, oh God. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba na para sa iyo lamang. Tanggapin mo, Panginoon, ang hain ng aming mga puso na para sa iyo lamang. Ang aming awitin na para sa iyo lamang. Ang aming pagsayaw na para sa iyo lamang. Ang aming pagsamba, ang aming papuri, pasasalamat na para sa iyo lamang. Walang iba na tatanggap nito kundi ikaw lamang. O aming Diyos, o aming dakilang Panginoon, o Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Oh yes, O Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Lord, napakaraming dahilan, Panginoon. Upang ang aming pagsamba ay maialay namin sa iyo. Kulang ang mga salita. Kulang, Panginoon, ang aming mga buhay para ibigay sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. At salamat sa iyong habag at biyaya sa bawat isa sa amin na naririto muli kami, Panginoon. Na malaya kaming makapagsamba at makapapuri sa iyo. At sa umaga pong ito, patuloy nga, O Diyos, ikaw lamang ang aming inaasam. Ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ikaw, Panginoong Hesus, ikaw, Banal na Espiritu, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Malaya ka pong kumilos, gawin mo ang naisin mo, Panginoon. Ikaw lamang ang makakapagpalaya sa mga pusong bihag, Panginoon, sa mga pusong nabibigatan, sa mga pusong may dala-dala, Panginoon, na, Lord, mga problema suliranin sa umaga pong ito. At alam po namin na, Lord,
Kikilos ka sa buhay ng bawat isa. At alam po namin na ang bawat isa na tunay na naghahanap sa iyo ay kakatagpuin mo. At sa umaga pong ito, patuloy kang maitanghal, patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan. Oh yes, oh Lord. Oh, purihin ka, purihin ka, purihin ka, Panginoon, ng aming mga puso, ng aming mga kaluluwa, ng aming buong katauhan. At katulad nga po ng sabi mo sa iyong salita, you inhabit the praises of your people. Take your throne in our midst, O God. Take your place in our midst as we worship you, as we adore you, as we reverence your presence, O God. Oh, we love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Abba, Father. Thank you, O God, for you are the one who first loved us. At Panginoon, naririto po kami dahil sa iyong mayamang biyaya, sa iyong walang hanggang pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Patuloy kang maitaas, patuloy kang maparangalan, patuloy kang madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tanggapin mo po ang aming pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating Diyos. At sa umaga pong ito, tinatawagan po natin ang ating mga bata para po sila ay ating mapanalangin. Amen. So atin pong ituon ang ating mga kamay sa mga kabataang ito at atin po sila muli idulog sa ating Panginoon. Amen. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na amin pong maihandog muli ang mga batang ito. Salamat po, O God, sabi mo sa iyong salita, O God, na malapit ang iyong puso sa mga kabataan, sa mga batang tulad nito, O God. Lord, we declare, O God, that they are the first and not the last. Lord, we declare health upon their lives, O God, na sa kanilang pag-aaral, Panginoon, makita, O Diyos, na meron po kaming Diyos na pinaglilingkuran na buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, we cover them, O God, by your blood, at no weapon of the enemy formed against them will prosper, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that these children, O God, ay lalaki, O Diyos, na lumalakad ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. At salamat po, ngayon pa lamang, Panginoon, inihanda po namin sila para sa iyong kapurihan, para sa iyong kadakilaan, O Diyos. Salamat po na kayo ang maghari at mamuno, O God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, we declare health, prosperity over their lives, O God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. So, mapagpala pong umaga sa bawat isa at mapagpalang umaga po na nakasama po natin ngayon si Lolo Boyet at si Lola Cora. Sila po ay ninong po sa kasal. Tama po, nila Bishop at ni Rev po. So, praise be to God. Welcome po. Kami po ay nagagalak. Nakasama po namin kayo sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. At sa bawat isa po na meron po ba tayong first time visitor na ngayon lamang po natin nakasama? Meron po ba? First time ulit. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ayan po, so, sino po ang walang dalang Bible sa umaga pong ito? Papahiramin po natin kayo. Ayan po, ayan si Jericho, umiikot po siya. May dala po siyang Bible. Dahil, kung napansin niyo po, pagpasok niyo kanina dito ay yung atin pong mga cellphone ay sinurrender po natin sa usher po sa likod. Tama po ba? Sino po ang nag-surrender ng mga phone nila? O hawak pa po ang cellphone? Pag po hawak niyo pa po ang cellphone niyo, makikisuyo na lang po. Ibabalik naman po sa inyo after po ng service natin. Dahil po, katulad po ng binaba po ni Bishop Leo, and even as we honor God, ay yung pong ating mga cellphone ay
iiwan po muna natin, iisang tabi po muna natin. Amen? Dahil sa ayaw at sa gusto po natin, pag po hawak natin yung mga cellphone natin, ay madali po tayo madistract. Tama po ba? Pag po tumunog o kaya nag-vibrate, di ba? Hindi mo pwedeng hindi kukunin, titignan. Kaya po, as we honor God in our midst and even His Word, dahil sabi po sa kanyang salita, di ba po, sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, ang salita po ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Kaya po, we honor God sa papamaraanan pong inaalis po muna natin yung mga cellphone natin para po makapag-focus po tayo sa salita po ng Diyos. Amen? Because we believe the Word of God is powerful. Ito po'y buhay at makapangyarihan na nangungusap po ito sa bawat isa po sa atin. Amen? Ano man po ang ating kalagayan, sitwasyon, God is speaking sa buhay po natin. Amen? So, bago po tayo dumako po sa salita ng Diyos, ngayong umaga pong ito, kahapon po, we had the Youth for Jesus. We entitled it Revival po. At purihin po ang Panginoon for what He has done. Talaga pong kumilos ang banal na spirito sa kalagitnaan po namin kahapon. Marami pong pinalaya si Lord ng mga kabataan. At sayang po na hindi po naka-join yung iba. Ganun pa man po, I would like to call some of our youth or yung mga young pro po natin na gustong mag-testify how the Lord moved into their lives. Nakatulad po ng inawit natin, buhay po ang Diyos natin. Siya ay dakilang Diyos, siya ay makapangyarihang Diyos na kaya niya pong kumilos sa buhay ng bawat isa, anuman po ang edad natin. Meron po kaming kasama kahapon na nag-testify po siya. Siya rin po, naranasan niya ang kalayaan na binigay ng Panginoon sa kanya. Meron pong pinagaling si Lord, meron pong pinalaya si Lord, merong mga, evil spirits na inalis si Lord sa buhay ng mga kabataan. Kaya po, praise God, dahil ang Diyos po, sabi po sa salita ng Diyos, He is the same God of yesterday, today, and forever. Kung paano po siya gumagawa ng himala, kumikilos, nagbabago ng buhay noon, ngayon, maging sa mga darating po ng panahon. So, sige po, hindi na po na, ayan po, si Pastor AJ Rosas po, sila po ay from Lipa at sila po ay ginagamit ni Lord mightily sa revival sa atin pong bansa. Mga nasa less than 30 pa lang po siya at even yung team niya. Pero they are being used by God mightily sa atin pong time po natin ngayon. At yun nga po, we are so blessed na sa ginawa po ng Diyos kahapon, and we want to call some of our youth. Sino po ang mauuna? Mukhang lumabas yung yung mga nandun sa likod. Pero sige po, tawagin muna natin si Abby to share what the Lord has done in her life po. Ayan. Ako po nagte-thank you po ako dun sa naging experience po kahapon. Share ko lang po yung bago po kasi maganap po yung Youth for Jesus na revival po kahapon is, yun nga po, nagkaroon po kami ng meeting po no nila Ate Chic po, kasama po sila Len. Na-meet po namin dun sila Pastor AJ and Pastora Madge. Nung nag-uusap po kami about po sa gagawin po dito sa church, talagang nakaka-excite po kasi talagang sila po mismo nagsasabi na hindi na namin kailangan ng mag-a-assist sa amin, parang lahat kayo lalapit para lahat kayo ma-minister namin. And nakakatuwa po kahapon na, yun nga po, kasi nga po bilang tumatayo po sa harap, ikaw po yung laging nasa harap na to minister people, pero kahapon po, ako naman po mismo, naranasan ko naman po ma-minister. And ayun nga po, yung sa turo po ni Pastor AJ, sabi niya nga po, dapat po mag-expect po tayo na the Lord will do new things. Kumbaga, nung lumapit po ako sa harap, sinasabi ko sa sarili ko, Lord, I humbly come to you, Lord. May bago kang gagawin sa akin. Kasi nga dapat magkaroon ng expectation yung puso ko para maranasan yung new things na gagawin ng Lord. And ang binigay sa akin ng Lord nung lumapit ako sa Kanya is, for you to come sa akin is to surrender everything. Kumbaga,
nung lumapit ako, sabi ko, Lord, I surrender everything. Kumbaga may mga sinasabi ako, pero the rest parang nag-black, kumbaga parang na-blank yung utak ko. Lord, ano nga ba yung mga dapat kong sabihin? Ano yung mga dapat kong i-surrender sa'yo? Kumbaga after po na nag-speak in tongues na lang ako. And nung lumapit nga po si Pastora Madge po, siya po yung nag-pray po sa akin. Nakakatuwa po kasi lahat po ng mga, yung mga dapat kong ipag-pray na nawala sa isip ko, pinaalala niya po sa akin, isa-isa. Kumbaga lahat ng parang na dapat kong i-surrender sa Lord, na dapat pong mawala, pinaalala niya po sa akin. And alam niyo po yung unti-unti mo pong nararamdaman na hindi ikaw yung gumagalaw sa katawan mo. Kumbaga nakaganyan po kasi ako, pero parang unti-unting may nagbababa sa'yo. Kumbaga, parang gesture siya na nasusurrender lahat na binababa ng Lord sa'yo. And isa nga po doon sa natatandaan ko na sinabi niya is, talagang, hindi nila po kasi talaga hahayaan na iwan ka or umalis sa'yo ng, kumbaga, hindi mo nare-receive yung portion mo. Yun po yung nakakatawa. Talagang, ang tagal po niya akong pinag-pray, talagang pinaulit-ulit niya po sa akin na yung mga insecurities daw po, yung mga curses na nasabi po sa akin na kailangan pong maalis. Naiyak ako. Kasi po kung katulad po kung narinig niyo po kapon yung testimony ni Len, di ba? Na kung siya naman po noong 2022, ganito yung naranasan niya. Ako naman po, kumbaga parang, sabay-sabay po kami may naranasan. Kumbaga, sa akin naman po is, noong time naman po na yun, is about mga betrayal, ganyan. Wait lang. Kumbaga yung na po na yun, yung naranasan ko na po yun, na hindi lang po siya personal. Umabot pa po kasi siya sa, parang lahat po kasi naapektuhan, maging ministry, ganyan. Tapos parang doon po kasi ako pinaka-naapektuhan. Kumbaga, parang sa akin, sige na let go ko na yung sa personal na betrayal na yon. Pero yung sa ministry po kasi mas grabe po yung impact sa akin. Kasi ako po yung nag-lead. Kumbaga, although hindi po ako bumaba sa ministry, lagi ko na pong lagi ko na pong pinagpe-pray sa Lord kung sino po yung ibibigay po sa akin na youth na pwede pong mag-lead, na parang sa kanya na po ipapasa yung yung pag-lead. Pero every time nga po na pinagpe-pray ko po yung ganon, wala po talagang binibigay yung Lord. Kumbaga, ang prayer ko po kasi, yung committed po sa ministry, yung committed na hindi po basta umaalis, may maramdaman lang na problema, yung ganito, ganyan. Parang ganun po yung inaano ko. Parang sabi ko kasi nung time na yun, Lord, parang nakita mo naman na yung commitment ko, na parang kahit anong nangyari sa akin, hindi ako umalis, ganito, ganyan. Parang time naman na parang ibigay ko na lang sa iba kasi, kumbaga, parang hindi mo na nakikita din po, dahil nga pa dun sa betrayal na yon, parang nandun na rin po yung, pumasok po yung division sa ministry, parang nandun na po yung disrespect, parang hindi mo na po nakikita yun sa ministry mo, kaya yun po yung pinagpipray ko po nung time na yun. Pero yun nga po, every time po na ganun yung prayer, wala pong, binibigay nga po yung Lord na kung sino yung and nakakatuwa po kasi yung naging prayer ni Pastora Madge kasi na, let the fire of God came down, and sinasabi niya nga po kasi na you are called to lead, to worship, ganito, ganyan. And nakakatuwa po kasi habang yun nga po yung sa pag-surrender na nga po yun, nararamdaman mo po na ang lightweight po ng feeling na gumagaan po yung pakiramdam nyo. And naalala ko nga po bago po kami mag-pray, binasa ko nga po yung verse na Matthew 11:28, parang titinan ko po siya sa cellphone ko, na yung come to me all you are heavy and burden and I will give you rest. Kumbaga, nung time na yon, sobrang thankful ako kay Lord kasi naramdaman ko yung experience na yon, yung pagbaba ng fire na. And sinasabi ko nga na salamat Lord sa new things na itong in-expect ko na new things, grabe, higit yung bumalik sa akin. Kaya, ayun, maraming salamat po kay Lord yun sa experience po na naranasan po namin kahapon. Kaya sinasabi ko nga po kay Ate Shi kasi pagkatapos po ng practice, dumiretso pa po kami dun sa taas, nagkwentuhan pa kami, parang sinasabi ko, sayang na hindi na-experience ng ibang youth. Parang para sa kanila talaga yung event na yun, pero
ang daming wala. Pero ayun nga, nagpapasalamat ako kay Lord kasi naging part ako nung nandun ako kahapon sa Youth for Jesus na revival po. Amen. Amen. Totoo po yung sabi ng Panginoon that if we come to Him, sabi nga po, di ba, yung mga nabibigatan, mga may heavily ladens, sabi niya po, lumapit po tayo sa Kanya and He will give us rest. Amen. Rest na hindi lamang po sa physical, but most especially in our soul, di ba? Kasi yung soul po natin yung nagke-carry ng burden, ng mga mabibigat na mga alalahanin. And praise God sa kalayaan po na binigay ni Lord kay Abby. So, purihin po ang Panginoon. Next po, tawagin naman po natin si Jericho. Amen. Kahapon po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi dahil po kahit ano pong pagod namin, kahit anong pagod ko po ay nawala po lahat yun dahil po kagabi po kasi kami devotion po kami. Tapos kahapon po, nangyari po sa akin, na po ako sa mga youth, nasayahan po kasi kahit nasa likod po kami, may pupunta pa rin po sa amin. Parang nandun pa rin yung presence na God para pag-isahin po kami. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kahit di po kami nakasama sa ibang activity po, may nag-ano po sa aming ibang youth para pasamahin po kami sa pinapasama po kami sa gitna tapos inalalayan po kami, kinakamayan po kami, madami po akong nakilala. Dami po akong nakasamang ibang youth na hindi ko kilala tapos sa kabutihan po ng Diyos, binigyan niya po ako ng lakas ng loob para sumama po agad kahit wala po akong pera. Siya po yung nagdaan para sa akin, para makasama lang po. Sadyang napakabuti po ng Diyos para sa akin. Tapos po, kahit nung pauwi na po ako, madami pa rin pong youth na nagpaalam sa akin kahit di ko naman po kilala. Dahil po doon, dahil po talaga akong nakilala. Yan lang po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Amen. Sabi nga po, pag nasa pamilya po tayo ng Diyos, dumadami po yung kapatid natin, di ba? Dumadami po yung, kumbaga, yun nga, nakikilala natin, although hindi natin sila kilala talaga personally, pero sabi nga po, if we have one spirit, kumbaga, mararamdaman mo talaga na magkakapatid po tayo sa Panginoon. So praise God po. Meron po bang hahabol sa mga youth na na-ministeran kahapon? Ayan, so kung wala na po, ako po gusto ko lang din mag-testify. Ako rin po lumapit ako kasi personally po, for this past month, siguro po may years na rin, talagang parang lagi pong may heavy burden po ako nararamdaman. Parang may mabigat na although pinagpe-pray ko siya, ina-ask ko kay Lord na, Lord, yun nga, katulad ng prayer ni Abby, nung minsang yun din po yung meditation ko, sabi ko, Lord, sabi mo, those who are carrying heavy laden, burdens, come to you and you will give rest. Tapos po, nararamdaman ko po siya, na talagang nararamdaman ko yung rest po sa Panginoon. Pero bumabalik yung, yung heaviness na yun. Nasabi ko, Lord, ano po ba ito? Kaya sabi ko nga, nung pong nagpa-altar call na, lumapit din po ako, sabi ko, Lord, kailangan ko rin po ng maministeran nyo. Tapos nung paglapit ko rin po sa unahan, yun nga po, nagtatangs po ako. Tapos ang una pong dinil sa akin ni Lord, yung complete trust ko po sa Kanya. Na yun nga, sinasabi ko na, Lord, I trust you, pero somehow of the back of my mind, meron pa rin pong mga doubts, meron pa rin confusion. Kumbaga talagang yung full trust sa Panginoon, ayun po yung una niyang dinil sa akin. And habang wala pa pong lumalapit sa akin na nagpe-pray, miniministera na po ako ng Holy Spirit. Bigla ko po nakita yung sarili ko na parang, alam niyo po yung parang statue na may na binuhusan ng semento. Ganun ko po nakikita yung sarili ko. Tapos biglang may water po na parang malalaking patak ng ulan na una po parang umano sa mukha kong gano'n na parang parang nagulat po akong gano'n. Tapos yun nga po, bumababa po yung tubig
sa ano. Tapos unti-unti po nakikita ko yung pong parang nakabalot po sa akin na parang semento, parang unti-unti po siyang naaagnas, natatanggal. Tapos nung nandito na po sa may balikat ko, nakita ko po, makapal siya. As in, kumbaga parang makapal po yung nakaano sa akin hanggang sa unti-unti po, habang bumababa po yung ano, kumbaga winawash ng water, yung pong parang simento na yun na nakaano sa akin, unti-unti po nararamdaman ko po yung kagaanan. Nararamdaman ko po siya physically, but I know it's in the spirit, it's in my soul. Pero nararamdaman ko po, gumagaan po yung nararamdaman ko. At nung, kumbaga yung parang nasa may paa na, nakita ko po yung sarili ko na umalis ako doon. Na parang sabi ko, Lord, thank you. Thank you po for delivering me dito sa na to. At yun nga po, nung pinag-pray na rin po ako. Actually, kumbaga parang halos more on confirmation po yung mga sinabi sa akin dahil sinabi na rin po ni Lord sa akin or may iba na pong nag-pray sa akin noon na yun nga po, kumbaga, kumbaga, meron din pong mga inales na mga spiritual darts na kumbaga nakatusok po sa likod ko na kaya rin po pala physically nararamdaman ko most of the time sumasakit po yung likod ko. At yun nga po dun sa prayer na yung pong mga spiritual darts na yon na sa likod ko, nagkukos siya ng back pain ko po. So parang nung inaalis niya, kumbaga parang nararamdaman ko po talaga, gumagaan po yung pakiramdam ko. And praise be to God, yun nga, claim ko na yung complete na deliverance ng Panginoon doon sa mga fiery darts ng kaaway na tumusok sa likod ko at yung nga pong kabigatan yung parang semento na yun na binalot sa akin ng kaaway. At kanina po habang nagpupuri po sa Panginoon, feeling ko po ang gaan-gaan ko kahit sa laki ko pong tuwa. Talagang yung parang, sabi ko nga, Lord, na-miss ko yung ganitong pagpupuri sa iyo na parang, alam mo yung nung youth po namin, nung time ng youth, na parang talagang kung tumalon ka sa Panginoon, na parang may spring yung paa mo. Ganon po yung nararamdaman ko kanina na kaya po alam ko talagang pinalaya po ako ni Lord kahapon. Alam ko pong na-receive ko talaga yung yung deliverance ni Lord kahapon. Kaya sabi ko nga, yun nga po, nag-uusap-usap po kami nung ibang mga key leaders na sayang nga wala yung ibang mga youth ganyan. Pero sabi ko nga po sa kanila, kung sino yung nandyan, sila talaga yung minute ng Panginoon. So, maaring may next time sila, maaring hindi natin alam kung that will be the last time. Pero ang nga po, ang mahalaga, we receive our portion. At tayo naman yung mga naka-receive ng portion, magpagamit tayo sa Panginoon para maranasan din ng ibang mga kabataan yung yung pagkilos ng Panginoon. At praise be to God sa talaga pong ang ganda po ng ginawa ni Lord kahapon. Sobrang, kumbaga, nakaka-amaze din po how the Lord delivered. Kumbaga, hindi ako naging watcher kahapon, hindi ako naging taga-panood ano yung nangyayari. Kasi ako po mismo, I desire from the Lord myself na, Lord, ako rin kakatagpuin mo ko na hindi ako manonood na, may pinapalayas na mga demonyo na dun sa ibang mga Ako rin po talagang lumuhod ako sa Panginoon ay parang katulad nga po ni Mary, I just want to hear from the Lord ano yung sinasabi niya. And praise be to God, sabi nga po, walang lumalapit sa Panginoon na dinidespise niya or hindi niya binibigyan ng pansin. So praise be to God, alam ko po na this is just the start at marami pa pong gagawin si Lord. Hindi lamang sa buhay ng mga kabataan but sa buhay po ng bawat isa na talaga pong naghahanap sa Panginoon. Amen? So praise be to God. So tayo po ay dumako na po sa pag-aaralan po natin. Hindi po ganun kahabang ating pagbubulay-bulayan po ngayon. Pero babalik pa rin po tayo kasi ito po yung theme natin for this month of February. Sabi nga po, fulfill your vow. Fulfill your vow to God. Amen? So, punta po tayo sa ating key verse na Ecclesiastes 5 or Mangangaral 5. Actually po yung key verse natin is sa verse 4. Pero, nais ko pong basahin natin yung from verse 1 to verse 7. Kasi ito po yung pinakabuong context niya po. Para po maintindihan natin ano yung pong sinasabi po dito. Basahin ko po sa Tagalog. Ayan. So yun po may mga Tagalog Bible. Kung English naman po inyo,
sabayan niyo pa rin po kami sa pagbasa. Sabi po dito, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Ito po yung verse 4. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Verse 5 po. Mabuti pang huwag kang mangako kaysa mga nangangako at hindi mo tutuparin. Verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. At verse 7 po, kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Sabi po dito, yun nga po, yung vow o yung pangangako natin sa Diyos, yung oath or sumpa or ano pa po ba, promises natin sa Panginoon. Kumbaga, ito po yung mga words na magkakahalintulad po or yung mga synonyms po niya. Sabi nga po, vow is to make an earnest promise or pledge. Di ba po, kumbaga pag po, usually, katulad po ng mga napag-aralan natin na nakaraan, ginagamit po natin yung vow, di ba, sa kasal po, marriage, di ba? Pag po yung magpapalit na ng vow, yung isa't isa, na yung babae sa lalaki, yung lalaki sa babae, di ba po nanunumpa po sila sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, na mamahalin nila ang isa't isa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at karamdaman. Sabi nga po dun sa huli, di ba? Till death do us part. Kumbaga, that is their vow to each other. Sabi nga po, an earnest promise. Ibig sabihin talagang habang sinasabi po nila yon, buong puso nilang sinasabi sa bawat isa. At sabi nga po, vow is made by words. Hindi po pwedeng mangangako ka ng walang words. It's either written or it's either verbal. Tama po ba? Meron na po bang nangako dito na wala siyang sinabi sa'yo, wala kang kasulatan, wala kang sign language. Oo nga naman, may sign language. Yung mga, deaf or yung mga, po tawag din? Pipe, di ba? Deaf pala, hindi nakakarinig. Pero usually po, di ba, ang pipe, wala rin po silang naririnig. So, maaring sign language din. O yan, tatlo na. Either verbal, sign language, or written. So, imposible po na magkaroon ng vow nang wala ito, di ba? Kaya nga po, yung vow is made by words. Maari pong, sabi nga po, words that needs to be fulfilled by action. Yung pong vow, so, through words po natin siya sinasabi or ibinibigay or binabanggit dun sa kausap natin or sa kasunduan natin na tao. Pero sabi nga po, yung words na yon, may kaakibat po siya na action. Amen? Hindi po mananatili na vow lang yon. Parang katulad po yung marriage vow. Kumbaga, kahit gaano po kaganda yung marriage vow sa isa't isa nung mag-asawa, nung kinakasal sila, pero kung habang nagsasama po sila, ay, kumbaga parang, yun nga po, dumating sa point na naghiwalay sila, then that vow is already broken. Tama po ba? Kasi naghiwalay sila ang vow po nila, till death do us part. Wala pa pong 5 years, wala pang 10 years, wala pang 2 years, praise God. Lolo Boyet, Lola Cora, ilang taon na po kayong married po? Wow! Praise God! Purihin po ang Panginoon! Di ba po? Kumbaga, yung vow nila sa Panginoon,
sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, still nilalakaran po nila na ayun nga po, for 55 years ay magkasama pa rin po sila, di ba? Nasabi nga po, may mga vows po kasi na long term. Yan nga, katulad ng marriage. Excuse po. Long term, yung marriage. Meron din naman pong mga vow na mga short term. Kunwari po, may mga, sige, ganito yung kasunduan natin. In such a period of time, dapat magawa na ito. So, yun nga po, may mga, depende po, may short or may long term. Pero sabi nga po, yung vow, kailangang i-fulfill yon sa pamamagitan ng action, not just by words. Amen po? Hindi lamang po salita, but also by action. At sabi nga po, words are being uttered through our mouth, or yun nga, isang bagong po yun, through, let's say, sign language, and through our hearts. Alam niyo po ba na ang puso din po natin ay pwedeng magbitaw ng vow kahit hindi po nilalabas ang ating mga labi? At sabi nga po, even hindi nilalabas ang ating labi, pero lahat po ng laman ng puso natin ay alam ng Diyos. Amen? Kahit hindi po natin sabihin kay Lord na, Lord, ito po yung pangako ko sa iyo. Pero sa puso po natin, nangangako tayo sa Diyos that vina-validate ni Lord na vow pa rin po natin yun sa Kanya. Amen? Kaya nga po yung pagbibigay natin ng vow, hindi lamang po through words na lumalabas sa ating mga labi. Maging sa atin ding puso. Kaya sabi nga po dito sa verse 2, sabi po dito, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Kumbaga parang, yun nga pa sa Tagalog, pananalangin, no, yung ginamit dito. Pero sa English version, sabi po dito, do not be rash with your mouth and let not your heart utter anything hastily before God. So wag daw po tayong pabigla-bigla sa mga sinasabi natin sa Diyos na, Lord, maglilingkod na talaga ako sa iyo. Gagawin ko na talaga to. Mamahalin kita talaga, Lord. Pero pagkatapos po nun, di ba? Hindi naman po natin tinutupad. Kaya nga po sabi po dito sa verse 2, maging maingat daw po tayo sa mga sinasabi natin, lumalabas sa ating mga labi, or kahit sa sinasabi po natin sa ating mga puso. Bakit po? Dahil ang Diyos daw po ay nasa langit, tayo ay nandito sa lupa. Ibig sabihin, makapangyarihan po ang Diyos natin. Alam niya, even yung tumatakbo po sa isip natin, laman ng ating puso, amen? Alam po ng Diyos. Kaya po mag-ingat daw po tayo sa mga salita, even sa mga promises po na binibitawan natin kay Lord. Tapos hindi natin siya tutuparin. Verse 3, sabi po sa verse 3 sa Tagalog, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Ayan. Hindi po lahat ng dreams ay galing kay Lord. May mga dreams na dahil, sabi po dito, bunga ng alalahanin. Or may mga dreams din po na dahil galing sa kaaway. Yung isa pong nag-testify kahapon na young people, parang from Santa Mesa ba siya? Or Manila, something gano'n, nagdo-dorm daw po siya doon. Yung testimony niya po, tuwing uuwi po siya sa probinsya nila, hindi lang pala po siya, even yung mga pinsan niya, tuwing natutulog po sila, may nakikita silang anino na itim. Na natatakot daw po siya dun sa panaginip niya. Minsan po nagkakaroon pa po siya ng sleep paralysis. Alam niyo po yun na parang napaparalyze siya. Hindi siya makagalaw. Na parang takot na takot daw po siya. Pinagpe-pray daw po niya kay Lord na, Lord, bakit kahit kina-cast out ko naman yung anino na yun, hindi umaalis? Bakit pabalik-balik siya? Minsan daw po, nakikita pa niya na nakatabi na sa kanya, lalo daw po siyang natatakot. At yun nga po kahapon, nung pinag-pray po siya, naramdaman niya na, even sa dream niya nakikita yon, naramdaman niya po na umalis na, hindi na niya makikita yon. Kasi yun nga po, maaring may word na binigay si Lord sa kanya. So, yun nga po, ang pinakita po ni Lord sa kanya doon, it's a generational maaring curse. Kasi hindi lang po sa kanya, even sa mga pinsan niya. And praise be to God, pinalaya po ni Lord kahapon yung kabataan na yun. So, purihin po Panginoon. Yan, speaking of dreams po, yung binasa lang po natin dito kanina, hindi po lahat ay God-given dreams.
Kaya po dapat maging maingat tayo. Ina-assess po dapat natin yung dream na yon. Galing po ba to kay Lord? Or galing lang to sa alalahanin ko, sa mga nangyayari sa buhay ko? Or galing ba to kay Satanas? Kasi di ba po, may mga different kinds of dreams. At sabi po dito, let's continue. Sabi po dito, next is, habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Ayan. Sabi po doon na, the more daw po tayong nagsasalita. Sabi nga po, di ba, yung kasabihan, kumbaga, yung kabaligtaran, less talk, less sin. Di ba? Ibig sabihin, the more na marami tayong sinasabi, the more na maraming kasalanang pwedeng lumabas po sa ating mga labi. Kaya po sabi po dito, maging maingat daw po tayo. Sabi po dito, let your words be few. Kumbaga, sabi po dito, for the dream comes through much activity and fool's voice is known by his many words. So, kinategory na po dito na mangmang yung mga nagsasalita ng maraming, kumbaga yung masalita. Ewan ko po kung kasama din dito yung makwento. Siyempre, kasama na po dito yung mga nagagasip, di ba? Mga tinerm, kumbaga parang nakakategorize po sa mga mangmang or foolish. At sabi po dito, sa verse 4, ito na po yung natin. When you make vow to God, do not delay to pay it. Yun nga po, katulad ng binanggit natin kanina, yung vow po natin comes from words. Di ba? It either lumabas po sa bibig natin or galing sa puso natin or sign language natin kung tayo po ay pipe. Di ba? Kaya nga po, kung makikita natin dun sa verse 2, bago po yung verse 4, sinabi doon na maging maingat po tayo sa mga sinasabi natin. Binibigyan po tayo ng balbala na yung words natin ay, sabi nga po, we will be justified or we will be accused dun sa mga sinasabi po natin sa Diyos. Amen? Even sa kapwa po natin. Kaya nga po dito sabi sa verse 4, when you make vow to God, do not delay to pay it. Sabi po sa Tagalog, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Ayun nga po, pag po may sinabi daw tayo kay Lord, wag na wag po nating hindi gagawin. Wag na wag nating paglalaruan po ang Diyos. Dahil sabi po dun sa verse 'di ba? Verse 2, ang Diyos ay nasa langit, tayo ay nandito sa lupa. Kumbaga pinapakita po doon na kumbaga wala po tayong sa Panginoon, sa Diyos. Kumbaga dakila siya, tayo wala. Parang basahan lang sa harap ng Diyos, 'di ba? Na para pong hindi, sabi nga po, hindi katulad ng tao na kalebel natin. Ibig sabihin, pwede kayong magpatawaran na, sige, okay na yan, na parang, quits na lang tayo. Meron din naman ako hindi pinangako sa'yo. Hindi, kahit wag mo na rin to pa rin, quits na tayo. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya po sabi po dito, maging maingat daw po sa mga sasabihin natin sa Diyos. At sabi nga po, once we make a vow to God, i-fulfill po natin to. Tuparin po natin to. Bakit? Ito po ang kaduktong. Sabi po dito sa kasunod, hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Ayan, kinategorize na naman po. Yung mga hindi gumagawa or tumutupad po sa pangako na binibitawan sa Diyos, pasok ulit sila sa category na foolish or fool. Amen? Kaya po sabi nga, hindi po ito kinalulugdan ng Diyos. Hindi po natutuwa ang Diyos sa mga taong nangangako tapos hindi po tinutupad. Kaya po wala pong exempted sa bawat isa po sa atin. We have to be careful ano po yung mga sinasabi natin sa Diyos. At pag sinabi natin sa Diyos, let's be sure we will do it. Amen? We will talaga pong lalakaran natin, hahakbangan natin. Bakit po? Dahil sa Diyos po tayo nangako. Amen? Let's always remember, yes, our God is loving, our God is gracious, our God is forgiving God, and nagfo-forgive siya. He is a forgiving God. Pero po, meron pa rin siyang another characteristic that He is a just God. Amen?
Sabi po sa, di ba, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and true to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Pero sabi nga po doon, He is just. Kumbaga, tapat pa rin po ang Diyos. Makikita po natin the following verses. Sabi po dito, ayan, sabi po dito, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Sa verse 5, mabuti pang huwag kang mangako kaysa mangangako ka nang hindi mo tutuparin. Ayan po, mas mabuti pa daw pong manahimik tayo, huwag tayo magsalita sa Panginoon kung alam naman natin hindi natin matutupad. Bakit po? Kasi sisingilin tayo ni Lord. Amen? Kung yung mga Bombay magagaling maningil, talagang hindi ka tatantanan, hindi ka titigilan hanggat di ka nakakabayad sa kanila. Si Lord din po, pag nangako tayo, sisingilin niya tayo. Kaya po, we have to be careful po na magsalita sa Diyos. Amen? And sabi po dito, sa verse 6, huwag mong pababayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Ayan po, pumasok na alam ko po na, as I remember, na-discuss po ito ni Pastor Alvin din, and ni Rever po last Sunday, di ba? Nasabi nga po, pag daw po meron tayong sinabing pangako sa Diyos or salita sa Diyos na hindi natin ginampanan, nagkakasala po tayo. It's a sin before God. Ang kasalanan po ay hindi lang yung pumatay, dumukot ka ng piso o 50 cents sa bulsa ng ibang tao, o kaya ng goyo ka, ng daya ka, o kaya may ginawa kang karumal-dumal na ano. Hindi lamang po yun ang kasalanan. Sabi po dito sa Ecclesiastes, even ang pangako na hindi po natin tinutupad sa harap ng Diyos, yung pangako natin sa Kanya, yung salita natin sa Kanya, nagkakasala po tayo. Amen? That is sin before our God. At sabi po dito, kasunod na verse po, ayan, mangangako ka at tapos ay babawiin mo. Ayan po, dito sa verse 6, sabi po dito, sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Yan nga po, katulad ng binanggit ko kanina. Minsan po, masyado lang nating binibigyan kumbaga ng emphasis na ang Diyos po natin ay pag-ibig, ang Diyos natin ay mapagmahal, ang Diyos natin ay mapagpatawad. Yes, that is our God. But, church, meron din pong katangian ang Diyos na nagagalit siya. Basahin, pag binabasa po natin ng Bible, tignan niyo po, bakit ilang beses ang mga Israelites ay paulit-ulit na kumbaga nakakaptive or nabibihag ng ibang bayan dahil sa kanila pong katigasan ng ulo at dahil po yun sa galit ng Diyos sa kanila. Kaya wag po nating exempt na, ay sa Israelites lang naman nagagalit si Lord, sa akin hindi. Ay mali po yun. Out of context po. Deceive po tayo pag ganun ang ating thinking. Kaya dapat po, let's learn the Word of God. Katulad po kahapon yung pinag-aralan po namin sa youth na kailangan po alamin natin ano yung nasa salita ng Diyos. Naalala ko po yung binanggit ni Pastor Alvin, di ba, na minsan nakikita natin yung sarili natin na, Lord, tapat naman ako sa iyo. Every Sunday, binibigay ko yung tithes ko. Every Sunday, pumupunta ako sa church. Naglilingkod ako sa iyo. Part ako ng ganitong ministeryo. Bakit meron akong sakit? Bakit meron akong ganitong pagsubok? Bakit ilang taon na ganito pa rin sitwasyon ko? Kasi po, maaring meron tayong inatter na promise kay Lord na hindi po natin tinupad. At sabi po dito sa Tagalog, galit na galit ang Diyos sa ganun. Hello, church. Tayo po, di ba? Parang tayo, kunwari ako po, nanay. Pagkaharap ko po kayo, syempre po, hindi ko papakita yung pagiging dragon na nanay ko. Di ba? Kanino ko ipapakita? Sa mga anak ko, pag talagang hindi na sumusunod, hindi na nakikinig, kailangan mamamalo na ako. Pero po pag kayo yung kaharap ko, kilala niyo po ako bilang ate chic, bilang pastora chic, na laging nakangiti, na mabait, di ba? Na kumbaga mapagbigay, mahaba ang pasensya. Pero may karakteristik din po ako na nauubos yung pasensya ko, lalo na pag po yung mga anak ko talaga namang hindi na sumusunod. Kailangan ko na po nung pamalo kung may verse para po naaalala ko rin na pag namalo ako, dapat for discipline, hindi dahil galit ako sa kanila.
Same holds true with our God. Let's have a personal, kumbaga, tawag po dito yung personal na assessment sa buhay natin. Meron po ba tayong pinangako kay Lord na hindi natin tinupad? At maaring nire-remind na Holy Spirit, bakit ganyan yung sitwasyon mo ngayon? Or hindi lang po pangako, nakalagay nga po dito salita, words na binitawan po natin kay Lord na maaring hindi po natin tinupad. At may consequence, ito po, papasok po tayo dito. Dahil po may consequences ito. Sabi nga po, God will forgive us, but the consequence of it ay nandun pa din. Amen? Parang katulad po ang bata, si Aziel po, sa dalawa ko pong anak, namin pong anak, si Aziel po yung, kasi siya po yung mas medyo may kumbaga, yung isip niya, hindi na talaga yung talagang batang-bata na baby na si Aziel, pag po alam niyang may mali siya, alam niyang mapapalo na siya, magsusorry na siya, Mami, sorry, Mami, sorry. Hahag na po yun sa akin. Dapa, ganun po ako. Papadapain ko pa rin po siya, kahit na nag-sorry na po siya sa akin, yes, pinatawad ko na rin po siya, pero kailangan niya pa rin mapalo para maalala niya na mali yung ginawa niya po. Alam niyo po ba ganun din po tayo kay Lord? Kahit po humingi na tayo ng tawad kay Lord, pero yung consequence, we still have to face it. Ganun po ang Diyos natin. Again, balik tayo. He is forgiving God. He is a loving God. He is a merciful God. Pero po, sabi nga po, He is a just God pa din. Hindi niya po ito tolerate yung mga mali po nating ginagawa. Dahil ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo. Amen? Ayaw ng Diyos na magkaroon ng butas ng kaaway sa buhay natin para po patuloy na magnakaw, manira, mangwasak ang kaaway po sa buhay natin. Kaya po sabi po dito, sabi nga po sa verse, nasa na po tayo? Yan, sa verse 6. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung maggagayon, hindi niya pagpapalain ang anumang iyong ginagawa. Ayan po, ito yung consequence na hindi po, dahil po sa galit ni Lord, hindi niya pagpapalain yung ginagawa natin. Or, maaring ibang bagay na consequence. But still, the consequence is there. Alam niyo po ba, kaya po dapat hindi po natin nilalaro ang Diyos? Kaya po actually dito po sa Bible na binabasa, ay ito pong gamit ko, ano po ba to? Spirit-filled po. Spirit-filled Bible. Alam niyo po yung title nitong verse 5. Fear God, keep your vows. Alam niyo po, kailangang mabalik sa church ang takot sa Diyos. Yung takot na pag may ginawa ka, dahil alam mong Diyos siya, may consequence tayong kakaharapin. Yung fear of the Lord na nawala po sa church, hindi lang man po sa atin, sa marami pang churches. Kaya tingnan niyo po, kumbaga parang dahil po ito dun sa pumasok na teaching na yung grace teaching. O sige, tumayo kayo dyan. Kahit paglabas nyo ng church, mag-inuman kayo, manigarilyo kayo, kung ano-anong gawin nyo sa buhay nyo, okay lang. Kasi wala na kayo sa church. But the reality, wala man po tayo sa church, ano man yung ginagawa po natin sa labas, katulad po ng binanggit natin, ang Diyos ay nasa langit, tayo po ay nandito sa lupa. Ano pong ibig sabihin nun? God sees everything. Amen? Nakikita po ni Lord ano yung mga ginagawa natin pag nasa labas na tayo. Kahit po pagpasok natin dito, maglagay tayo ng maskara na nakangiti ka, na you're okay, 100% na parang, I'm good. Pag tinanong ka, kamusta? Mabuti naman. Ito, praise God. Pero at yun nga po, sino ba yun? Si Len, nag-testify kahapon. Sabi niya po, but at the back of her heart, the very deep sa puso niya, malungkot siya. At nakita po yun ni Lord, kaya sinabi sa kanya. Ano po ibig ko lang sabihin dito? Kahit po itago natin what's really happening inside our hearts, the Lord sees it. Amen? Wala po tayong matatago kay Lord. That's why, bakit pa po nating
tatangkain na magtago kay Lord. Ang maganda nga po, isaliwalat natin kay Lord lahat para makakilos siya sa buhay natin. Amen? Para tanggalin ni Lord yung mga bagay na humahad lang sa buhay natin para hindi niya po tayo totally magamit. Alam niyo po, ang ganda rin po nung revelation kahapon na yun nga po yung about sa donkey na ginamit ni Jesus nung papasok po siya sa sa street of Jerusalem, 'di ba? Inutusan niya po yung mga sa book of Mark na I think 11 ba 'yon? Mark 11. Tama ba? Mark 11. Oh, may Matthew 21 din and may Mark din eh. I think tingnan niyo po sa inyong Bible. Yung po yung time na na ginamit, sinabi po ni Lord sa mga alagad na pumunta kayo sa ganitong lugar. Meron dong nakatali na donkey. Kalagan nyo at dalhin nyo sa akin. Yun nga, ayun po yung ginamit ni Lord. Ano po yung revelation doon? Na yun nga po, hindi tayo totally magagamit ni Lord kung katulad po tayo nung donkey na may tali tayo. Ano pong ibig sabihin ng tali? Tali na mga strongholds sa buhay natin, tali ng mga kasalanan, tali ng mga, ayan po, yung ginamit ni Jesus, di ba, nung lumakad siya sa because God wants to use each and every one of us. Wala po dapat na taga-upo lang, na Sunday goer lang, na mga anak ng Diyos, amen? Dapat lahat po tayo, we are being used by God. Kung ano po yung gift, ano yung binigay ng Diyos sa atin, let's allow our God to use it. At hindi lang po yun dito sa church, even sa labas. Isang testimony lang po, not to brag or I just want to encourage everyone. Alam niyo po, God can use us saan man tayo. Isang beses po, hindi ko maalala po kung si Asher po yata yun, susunduin ko na po sa school. Meron pong, doon lang po kasi ako nag-stay sa e-bike kasi ang init po doon sa waiting area. Meron pong dumaan na, kala ko po nagbebenta lang siya ng parang yung mga ano po bang tawag doon? Yung, ano po yung tinapay na malutong na, kalimutan ko. Opo, parang ganon. Na yun nga, nag-alok po siya sa akin kasi nasa e-bike lang po ako. Tapos sabi niya po na hindi daw siya nang-i-scam, talagang kailangan niya lang daw po na dahil pupunta po siya sa PGH parang 2 weeks from now yata. Basta may sinabi po siya gano'n na kailangan niyang magpa-check up, kailangan niyang magpagamot, na ayaw niya daw naman pong manghingi sa iba. Kaya talagang nagsisikap siya na magtinda kahit yung mga ganun-ganun lang po. Tapos in-interview ko lang po siya. Tapos yun nga po sabi ko, sige po, bibili ako sa inyo, pero okay lang po ba na mapag-pray ko po kayo? Sabi niya, ay, gusto ko po yan. Sige po. Sabi ko, sige, upo po kayo. Ipinaupo ko po dun sa likod ng e-bike. E di yun nga po, nasabi ko nga po sa kanya na, alam ko po na hindi aksidente na nagkita po tayo ngayon. Alam ko po na gusto kayong katagpuin ng Panginoon. At yun nga po, pinag-pray ko po siya. Habang pinag-pray ko po siya, iyak po siya ng iyak. Tapos yun nga po, pinaalala po sa akin ni Lord yung story nung babae na nagdurugo for 12 years. I think yung nakausap ko po na yun ay parang may cancer po siya yata sa ovary na kailangan niya nga pong, yun nga po, yung pagpapagamot yung inaano niya. At sabi niya po yun nga, nung pagkatas ko po siya mapag-pray, sabi niya, higit pa po sa binili niyo sa akin yung binigay niyong pananalangin, sabi niya ganun. Sabi ko, kasi po mahal po kayo ni Lord. Alam niyo po yung simpleng ganun. Sabi nga po, wag na tayong humanap sa iba. Ang dami pong mga tao na yung simpleng pananalangin po natin, kaya pong kumilos ng Diyos sa buhay nila. Amen? Hindi man po siya gumaling instantly, but I believe na, kumbaga, kumilos po ang Diyos sa buhay po nung nanay na yon. Amen? Kaya po, God wants to use us. Katulad nga po nung donkey na yon, kailangan nating makalagan para kung saan po tayo gamitin ni Lord, hindi tayo matatakot na, Lord, hindi ko kayang manalangin. Lord, ano sasabihin ko? Kasi po, baka maaring ang dami pa nating tali. Yun nga po, tali ng kasalanan, tali ng mga strongholds sa buhay po natin. Let God remove those, yung tali na yun para magamit po tayo ng Panginoong Jesus. Amen, for His glory. Amen po. So, ayan, balik po tayo sa ating pong pinag-aaralan. Sabi nga po dito, ayan, kung nais po natin na pagpalain po ng Diyos ang ating mga, yun nga po, mga ginagawa, ang ating mga kabuhayan,
let's always be sure na pag nangangako po tayo sa Lord, pag may sinabi tayo sa Kanya, gagawin po natin. Amen? Meron po akong ibibigay po sa inyo na example. Meron pong isang tao sa Bible na nag-break ng vow niya kay God. Meron po bang makakahula? Opo. Yung mag-asawa po, di ba? Na ang kapalit po noon, nung kanilang naging break ng pangako sa Panginoon, na sabi nila yung binentahan ng lupa nila sa Book of Acts ay ibibigay nila lahat sa Diyos, sa templo ng Diyos. Pero dinaya po nila, di ba? Sila Peter, sila James, yung mga apostles, na sabi nila, ito lang talaga. Ano po yung kabayaran? Tingnan niyo po New Testament po itong pinag-uusapan natin. Ano po yung naging kabayaran nung pagsira nila sa vow nila kay God? Buhay po nila. Alam niyo po ba sa Old Testament, meron din po, kaya makikita po natin yung parallelism kung sino ang Diyos talaga. Ito pong ibibigay ko sa inyo ay si Samson po. Sino po nakakakilala kay Samson? Yan. Si Samson po ang isang pinakamalakas na taong nabuhay sa balat po ng lupa. Amen? Alam niyo po ba, si Samson, puntahan po natin ang Judges 16. Puntahan po natin, or hukom, mga hukom sa Tagalog. Pero babasahin ko na lang po dito po sa English. Okay lang po, nasabayan niyo po ako kahit ano po, Tagalog po ang inyong version. Ay, ano pala po muna tayo? Ayan. Sa Judges 16 po, or balik lang po tayo ng Judges 4, ano po ba yung kapanganakan niya? 13. Ito po yung pinanganak si Samson. May mag-asawa po na hindi nagkakaroon ng anak. Si Manoah at yung kanya pong asawa ay walang anak. At ang mga Israelites po this time ay captive ng Philistine for already 40 years. 40 taon na pong captive ang mga Israelita ng mga Palestinian nung panahon po nito. Si Manoah po at ang kanyang asawa ay walang anak. At kung mababasa po natin dito sa verse po na to, meron pong angel na nagpakita dun sa asawa ni Manoah at sinabi nga pong magkakaanak siya. Sabi po dito sa verse 3, and the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, indeed now you are barren and have born no children, but you shall conceive and bear a son. So may word po na binigay sa kanya. Amen? At sabi po dito, next sa verse 5, for behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head. For the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistine. So, yung purpose po ng buhay ni Samson ay para po ma-deliver ang mga Israelites sa mga taga-Philistine. Amen? At from her, sa womb pa lang po, itinalaga na siya ng Lord to be a Nazarite. Ano po ba yung Nazarite? Makikita po natin sa Numbers, basahin nyo na lang po, ito po ay makikita nyo po bakit, ano po yung connection ng Numbers. Ito po, Numbers 3, verses, 3 po ba yun? Hindi ko po naisulat, sorry po. Pero sabi po dito sa
I think, ano po yun? Ito po, number 6 pala po. Number 6, verses 1 to 20, actually po to, ano siya, to 21. Pwede nyo po yung basahin sa inyo pong bahay. Pero ito po, sa verse 5, sandali. Ito po, sa verse 2 po muna tayo, 2 to 5. 2 to 6, ayan. Yan, sabi po dito, speak to the children of Israel and say to them, when either a man or woman consecrates an offering to take a vow of a Nazarite to separate himself to the Lord. So yung pagiging Nazarite po is separation of oneself to the Lord. So nakatalaga po ang isang tao na pag sinabing Nazarite ka, katulad po ni Samson, ay nakatalaga siya para sa Diyos. At ito po yung sinabi dito ng Diyos sa na law na binigay niya. Verse 3, he shall separate himself from wine. Ayan, hindi pwedeng uminom ng wine and similar drink. He shall drink neither vinegar made from wine nor vinegar made from similar drink. Neither shall he drink any grape juice nor eat fresh grapes or raisins. So, anything po na may tungkol sa grapes, yun nga po, yung alak, kahit grapes nga daw po mismo na bunga or raisins, pinato yung grapes, bawal po. Sabi po dito, verse 4, all the days of his separation, he shall eat nothing that is produced by the grapevine from seed to skin. Ibig sabihin talagang wala po. Ibig sabihin kinakain pala po ang buto. Buto po. Kasi nakalagay from seed to skin. Ibig sabihin yung grapes, pwede din pala po, siguro po may, yung grape seed, kinakain po ba siya talaga? O gamot, di ba po? Gamot pala po siya. Ay na-extract. Opo. So, yun nga po. So, pag Nazarite ka, even buto ng grape, bawal po. At sabi po din sa verse 5, all the days of the vow of his separation, ito na po, no razor shall come upon his head. So, kaya po si Samson, bawal ahitin ang kanyang buhok, bawal gupitan. At ayun po yung sinabi ng angel sa mother niya. Di ba po? Dito makikita natin sa Judges. And sabi po dito, upon he said, until the days are fulfilled, for which he separated himself to the Lord, he shall be holy. Ayan po, talagang itinilaga po ng Diyos to be holy ang isang Nazarite para sa kanya. Then, he shall let the locks of the hair of his heads grow. Ayan po, talagang pahahabain lang yung buhok. Sa verse 6, all the days that he separates himself to the Lord, he shall not go near a dead body. Ayan po, ito yung iba pang mga mga requirements or yung mga laws. So kaya po dito sa verse 13, sabi po ng angel dito dun sa nanay po ni Samson, same. Sabi po dito, di ba? Tingnan niyo po sa verse 4. Now therefore, please be careful not to drink wine or similar, sabi po dito, similar drink. And not to eat anything unclean. Ayan po. For behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head. For the child, so yung sinasabi po nung angel is from doon po sa law na binigay ni God para sa mga Nazarite. Amen? And sabi po dito sa verse, 6. So sa verse 5 pa pala po. And sabi po dito, for the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Ayan po. So, ayan po yung bili ng angel sa mother po ni Samson. Kaya po si Samson, nung pinanganak po siya, simula nung pinanganak siya, hanggang lumaki po siya, hindi po ginupitan yung buhok niya. Hindi naahitan. So, imaginein po natin gaano kahaba yung buhok ni Samson. Pero ang ano nga po doon, parang yung iba po sabi nila, naka-braid or nakatirintas yung buhok niya para hindi po kasi nga po sobrang haba na. And then, here it comes, si Samson po ay dumating sa point na nagbinata na. Nakakita po siya ng magandang babae. Ito po, sa verse 14. Pero bago po dito, balik lang po tayo sa verse 13. Sabi po dito,
13 verse 24, so the woman bore a son and called his name Samson, and the child grew and the Lord blessed him. Pinagpala po ng Diyos si Samson. And the Spirit of the Lord began to move upon him. Amen. Ayan po. Kumbaga yung Spirit po ng Diyos ay nag-move na po sa buhay ni Samson. At kung makikita po natin sa verse 14, ito po yung time na yun nga po, na lumaki na si Samson, may nakita po siyang, sabi po dito sa verse 1, now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. So, anak or nasa lahi ng mga Philistinians yung nagustuhan po ni Samson, na in love siya. Ito na, marami pong, kumbaga, pag na in love, di ba, ay nawawala sa katinuan. Nawawala po sa wisyo, di ba? Parang nawiwindang yung buhay. Parang si Samson. Dahil sa pag-ibig, ayan, ay, kumbaga talaga pong pinursu niya. Tingnan niyo po dito. Habang binabasa ko po to kagabi, para po ako nanonood ng movie. Kasi sabi po dito ni Samson pumunta po siya sa tatay niya, tsaka sa nanay niya. Sabi niya po sa verse 3, ito po sa verse 2, I have seen a woman in Timnah of the daughters of Philistines. Now therefore, get her for me as a wife. Talagang, desidido siya. Napakasalan yung Philistinian woman na yon. At sabi niya sa tatay niya, kunin mo siya para maging asawa ko. Di ba parang, dati po, ganon, magulang ang kukuha dun sa para, ngayon po, dadali na lang, ma, pa, mami, daddy, nay, tay, ito po mapapangasawa ko. Di ba? Ganun na. Iba yung kultura natin ngayon. Dati po, nung panahon nila Samson, yung magulang yung kukuha dun sa sa babae. At sabi po dito sa verse 3, sabi po dito, then his father and mother said to him, is there no woman among the daughters of your brethren? Ayan nga po sa mga Israelites. Wala daw po bang nakikita doon o napupusuan si Samson? Bakit doon pa sa taga-Philistine? Pero, kumbaga doon po, ito po yung sa verse 4, sabi po dito, but his father and mother did not know that it was of the Lord. Ibig sabihin, yung pala pong naging desire ni Samson para doon sa babaeng taga-Philistine ay galing din kay Lord. Bakit? Kasi nga po, di ba, from the start, ang purpose po ni Samson ay kumbaga, gamitin ni Lord para ma-deliver ang mga Israelites sa kamay po ng mga Philistine. So, yun pala po ay move na ng Panginoon na kaya nagkagusto si Samson doon sa babaeng taga-Philistine kasi po, kasama siya sa plano ng Diyos. And sabi po dito, ayan nga po, kung mababasa po natin dito, sa verse 6, meron pong kumbaga merong nakasalubong po si Samson na, sabi dito, young lion roaring against him. Kumbaga, sa verse 6 po is, siya, tawag doon, yung sinalubong po siya ng isang leon. At sabi po dun sa verse 6, sa verse 5 pala po yun, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. Kumbaga, hindi po talaga yung buhok ni Samson ang may kapangyarihan. Kasi alam niyo po, nung Sunday school, nung malilit po kami, di ba po, sasabihin, sino yung pinaka malakas sa Bible na buhay? Si Samson daw, dahil daw sa buhok niya. Mali po. Mali pala po yun. Mali pala po yung tinuro sa amin nung mga Sunday school teachers namin nung maliliit kami. Bakit po? Hindi sa buhok niya. Ang sabi sa verse 6, the Spirit of the Lord came mightily upon him. Ang Espiritu po ng Diyos, kaya niya po natalo yung lion dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Amen? Ang sabi po dito, yun nga po, he tore the lion apart. Kumbaga, imagine niyo po, di ba, parang yung damit lang na hinating ganon. Ganon kalakas po si Samson, lion yun, yung kaharap niya, di ba? At makikita po natin, yan, sa verse 19 din po, makikita po natin dito, again, sabi po dito sa verse 19 ng chapter 14,
Then the Spirit of the Lord came upon him. Ayan na naman. The Spirit of the Lord came upon him. Nung pong dumating ang kapangyarihan ng Diyos, sabi po dito, he killed 30 of their men. O 30, ibig sabihin, 3 kalalakihan ang tinalo po ni Samson. Pero hindi po yun dahil sa buhok niya. It's because the Spirit of God came upon him mightily. So, ang kapangyarihan po ng Diyos ang nagbibigay kalakasan kay Samson. Again, sa verse 14 po ng chapter 15. Ang ganda pong basahin. Try nyo pong basahin personally para po kayo nanonood ng movie. Action movie. Kasi si Samson po, maano siya eh. At ito po, dahil nga, yung story po, di ba katulad nung nabanggit po natin kanina, na in love siya sa isang Philistinian. Ngayon po, ibinigay yung babae na yon doon sa, sabi nga po dito, and Samson's wife was given to his companion who has been his best man. Binigay po yung, kasi napangasawa po ni Samson eh. Ibinigay yung asawa niya. Nagalit po si Samson. Anong ginawa niya? Kumuha daw po siya ng ilang foxes yun? 300 foxes. Alam niyo po ginawa niya? Tinali niya yung mga buntot. Tapos sa kada nilagyan niya ng torch. At pinatakbo niya po. Biro niyo po, 300. O let's say kung dalawa-dalawa yon, ilan yung torch na ginawa niya? 150. Pinatakbo niya po sa field ng Philistine, nasunog. Yung pong field ng Philistine. Galit na galit po ang mga Philistinian sa kanya. At sabi po dito, tingnan niyo po dito, dahil po doon, yan nga po, dahil nga po galit na galit ng mga Philistinian, di ba po, captive po ang mga Israelites during that time. Instead na yung mga Philistinian po ang kumuha kay Samson, yung mga leaders po ng mga Israelites ang kumuha kay Samson. Kasi nga, maaring kinausap po sila at sabi nga nila, alam mo na, captive tayo ng mga Philistines. Kaya ibibigay ka namin sa kanya para hindi madamay po yung ibang mga Israelites. At sumama naman po si Samson, sabi niya po, mangako kayo na hindi niyo ako papatayin. Nangako po yung mga Israelites at sumama po si Samson. Ito na po, nakatali na siya. Bihag na po siya. Sabi po dito sa verse 13 ng verse 15 ng chapter 15. Ito po. Yan. And they bound him with two new ropes. Biro niyo po, bago pa yung pinangtali sa kanya. 2 ropes and brought him up from the rock. And when he came to Lehi, the Philistines came shouting against him. Ito po, nung dumating ng mga Philistines, again, verse 14, tingnan niyo po. The Spirit of the Lord came mightily upon him. Dumating po muli ang Spirit of the Lord sa buhay po ni Samson. At sabi po dito, na natanggal niya yung tali, napiktas po niya na the ropes in his arms became like flax that is burned with fire, and his bands broke loose from his hands. Ibig sabihin, natanggal niya po. Ito na. And then, yun nga po, sa chapter 16, ito na po yung time ni Delilah. Na in love po ulit si Samson. Pero alam niyo po ba, si Delilah is a harlot. Kumbaga, yung term natin ngayon, prostitute, na isang Philistinian. Na in love po si Samson doon. Sa kanya. Ayan na, yung po. And then here it comes, dahil nga po nakuha ni Delilah yung loob ni Samson at nalaman to ng mga matataas sa Philistinian, tinanong po nila si Delilah or kinausap nila si Delilah na alamin mo saan nanggagaling yung kalakasan ni Samson. Para nga daw po, kumbaga, kasi nga, biro nyo po, 300 na yung napatay ni Samson. Ay, ilan po ba? 30, di ba yung una? 30. Tapos po, sinunog yung field nila dahil lang kay Samson. Kaya po, gusto ng mga Philistines na madakip na po talaga si Samson or makita nila saan nanggagaling yung strength niya.
At dito nga po sa chapter 16, ilang beses po ni Delilah na tuwing magsisiping sila, pagkatapos ng tatanungin niya, saan ba nanggagaling yung lakas mo? Di ba? Hindi po sinasabi ni Samson. Hanggang dito po sa verse 16, sabi po dito ng chapter 16, and it came to pass when she pestered him daily with her words and pressed him so that his soul was vexed to death. Tignan po natin sa sa Tagalog. Sabi po dito, sa verse 16, araw-araw niya yung inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kumbaga parang sino nga ba naman po mainis, di ba? Ulit-ulit si Delilah. Saan ba nanggagaling yung lakas mo? Paano mo na gagawa yung Talaga po siguro, rinding-rindi na si Samson, na inis na siya. Ito na po sa verse 17. Ayan. That he told, sige, basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito sa 17, kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula ng pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. So si Samson po, alam niya, kahit yung parents niya po, ang kinausap ng angel, pero sinabi po ng parents sa kanya, ibig sabihin, yung vow na yon na ginawa ng parents niya, alam niya na para sa kanya, in-embrace niya. So para pong sa harap ni Lord, si Samson na yung nag-make ng vow na yon na siya ay magiging Nazarite, na separated po siya for the Lord. Kaya alam niya po di ba? Dito sa verse 17, sabi niya po dito, kaya sinabi niya ang totoo, alam mo, mula sa pagkabatay, inilaan na ako ng Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsan, hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag pinutol ang aking buhok, hihina ako tulad ng karaniwang tao. So, si Samson din po, ang pagkakaalam niya, it's yung hair niya. Di ba? Kaya yun yung sinabi niya kay Pero actually po, instruction ng Diyos, di ba? Na bawal gupitan. Sabi po dito sa verse, ayan, nung malaman po ito, sa verse 18, nung malaman ni Delilah na nagsasabi ng totoo po si Samson, nagbigay na po siya ng, kumbaga, kumbaga nagbigay na siya ng sign sa mga taga-Philistine, alam na niya kung ano yung At eto na nga po, sa verse 20. Sabi po dito sa verse 20, at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson. Ito na po yung nagupitan na si Samson, sapagkat akala niya ay makakawala siya tulad ng dati. Hindi pa niya alam na iniwan na siya ni Yahweh. Sa verse, basahin ko lang po to. Sa English po. Ito yung nagupitan na po si Samson. And he said, the Philistines are upon you, Samson. So he waked from his sleep and said, I will go out before at the other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed him. Hindi po umalis ang Diyos kay Samson dahil nagupitan siya ng buhok. Dahil instruction po ng Diyos na hindi pwedeng gupitan or eraser po ang buhok ni Samson. Kaya po, kung makikita natin, hindi po talaga sa buhok ni Samson kaya siya nawala ng strength. Bakit po? The Lord departed from him. Ayun po yung pinaka talaga doon na umalis po ang Diyos sa kanya kasi po siya, consecrated siya para sa Diyos Amen? Pero dahil po na in love siya, ayan na nga po yung talagang kailangang bantayan ng puso, lalo na po ng mga kabataan natin, hindi porket tumibok ang puso, ay ayun na. Diba? Let's ask God, kasi baka po trap yun ng kaaway, katulad si Delilah, diba? That the Lord will depart from you, ayun po yung pinaka nakakatakot. Kaya po, na-broke ni Samson yung vow niya sa Panginoon. At ano po yung naging consequence? Ito na po. Next verses. Sa 21. Then the Philistine took him and put out his eyes. Dinukot po yung mata niya. Nawala. Ito na po. Ito yung mga consequences na po ni Samson. The Lord departed from him
Ito po yung sobrang pinaka nakakalungkot, di ba? Na mawala ang Diyos sa buhay po ng isang tao. Kasi po pag wala na ang Diyos sa buhay ng isang tao, ang kaaway po si Satanas, aatakihin na po siya. Wala nang protection ni Lord po di ba? Wala nang guidance ng Panginoon. Wala nang favor ni Lord, wala nang blessing. At dapat po yun yung maging katakutan po natin na, Lord, mawala na ang lahat, huwag ka lang sa buhay ko. Amen? Kasi po pag dumating ang time, katulad ni Samson, na the Lord departed from one person, yun nga po, katulad ni Samson, grabe na po yung naging consequences ng buhay niya. First, tinanggal po yung mata niya, naging blind siya. At hindi lang po doon, sabi po dito, they bound him with bronze fetter and he became a grinder in the prison. Naging prisoner na rin po siya ng Philistine. Ano po, kumbaga, in the spiritual aspect po, pag po nawala ang Diyos sa buhay ng isang tao, yun nga po, spiritually, magiging blinded na yung tao na yon at magiging prison na siya ng kaaway. Kaya po, kumbaga, yun nga po, as a children of God, we need the fear of the Lord sa puso po natin para hindi tayo lumayo sa Diyos, hindi tayo magkasala sa Diyos. Kaya po si David, di ba po, naging panalangin niya sa Book of Psalm. Sabi niya, nilagay niya po ang salita ng Diyos sa kanyang puso para hindi siya magkasala sa harap ng Diyos. Kaya po napakahalaga ng salita po ng Diyos na tinatanim po natin sa ating mga puso. Sabi po dito, yun nga, dahil po sa nangyari, ito po yung naging consequence ni Samson sa pag-break niya nung vow niya as being a Nazarene before the Lord. Pero meron naman pong naging mercy pa rin si Lord sa buhay niya. Punta po tayo at dahil pa rin po sa buhay ni Samson, naganap pa rin po yung redemption plan ni God sa mga Israelites. Tingnan niyo po, kaya lang, buhay niya na po yung kapalit. Tingnan po natin sa verse, ito po, sa verse, doon po simula po sa verse 23, 24, tuwang-tuwa na po yung mga Philistines na sa wakas, nakuha na natin si Samson. At sabi niya po dito, ayan, so sa verse, eto na po yung time na tumawag na po si Samson kay Lord sa verse 28 ng chapter 16. Then Samson called to the Lord saying, O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray. Just once, O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. Di ba po? Although humahaba na po ulit yung buhok ni Samson nung nasa prison siya, hindi pa rin po nag-regain yung strength niya. Unless, nanalangin po siya sa Panginoon sa verse 28, na na-recognize na rin sa wakas ni Samson saan nanggagaling yung kalakasan niya, it's from the Lord. Hindi sa buhok niya. Kaya po yung prayer niya, sabi niya dito, O Lord God, remember me, I pray. Kumbaga, hindi man po natin nabasa dito na, Lord, patawarin mo ko sa nagawa ko, humihingi ako ng habag mo, biyaya. Pero yung term po dito, yung pagkakasabi ni Samson na, Oh Lord God, remember me, I pray. It's, kumbaga po, it's a gesture of humbling himself before the Lord. At sabi nga po dito ni Samson, strengthen me, I pray, just once. Tingnan niyo po, na-acknowledge na po ni Samson na yung kalakasan niya galing sa Panginoon. At sabi niya po, palakasin po siya ulit ng Panginoon kahit sa huling pagkakataon. At sabi po niya dito, that I may with one blow take vengeance. Ayun pala po yun. Gusto niya pong maghigante sa mga Philistines dahil tinanggal yung mata niya.
At ito po yung time na nagkakasiyahan po ang mga Philistines, kung mababasa niyo po yung mga previous verses, sa isang lugar na halos yung mga matataas pong tao, sabi po dito, I think 3,000 ba? 3,000 po na tao yung nandun, na nagpa-party-party sila. Pinatawag po nila si Samson para mag-perform sa kanila. At meron pong bata na nag-akay kay Samson papunta dun sa lugar. At sabi niya po dun sa tulungan mo ko na mahawakan ko yung mga pader or yung pilar, poste. Let me feel the pillars which support the temple so that I can lean on them. At doon po, na nung naging prayer po to ni Samson, sabi nga po, bumaba po ulit, kumbaga, binigyan siya ng huling kalakasan ni Lord. At nung na-push niya po yung bumagsak, namatay po lahat ng tao sa lugar na yon, included si Samson. Tignan niyo po, nakakatakot po na pag meron pala po tayong brinake na promise or na salita sa harap ng Diyos, sa story sa Old Testament and story sa New Testament, the bottom line, ang kapalit, buhay po natin. Sino pong hindi matatakot sa Diyos? Diba? That's why we have to put the fear of God into our hearts. Dahil po, Diyos yung kausap natin. Diyos yung sinasabihan natin ng panalangin natin. Kaya minsan nga po parang mas maganda na hindi po napakarami yung mga words na binibitawan natin sa Lord, no, pag yung nagpe-pray po tayo. Kasi ina-account pala po ni Lord yun sa atin. Minsan po, ang sarap lang mag-pray ng, kumbaga lumalabas sa mga, natin, parang yung sa nanliligaw po, di ba? Isang lalaking nanliligaw sa kanyang nililigawang dalagita or babae, lahat ng bulaklak na salita sasabihin niya. Pero pag asawa na niya, yung mga bulaklak, nagiging star. Ano ibig sabihin? May gagawang punching bag yung babae. Di ba po? Ano ibig sabihin nun? Hindi po tinutupad yung mga sinasabi. At sabi po dun sa nabasa natin sa Ecclesiastes kanina, di ba? Galit na galit ang Diyos sa mga taong hindi tumutupad ng pangako or ng salitang binitawan sa Kanya. Kaya po, although nakakalungkot po ang buhay ni Samson, pero dahil naman po sa buhay niya, na-fulfill naman po na, yun nga po, kumbaga napalaya ang mga Israelites. At number 2 naman po, ito na po yung last natin, kaya po nakakatakot na hindi natin i-fulfill yung pangako natin sa Diyos. Amen? Buhay ang kapalit. Kaya po ngayon, kung meron po nire-remind sa inyo si Lord na maaring mga binitawan nating salita sa Kanya, pangako sa Kanya, we can ask for forgiveness from God. Merciful po ang Diyos natin. Pero po, maaring yung consequence, we still have to face it. Pero ang maganda po sa ating Diyos, as we allow ourselves to humble before Him, sa consequence po na pagdadaanan natin, kasama natin siya. Amen? Sa pagpalo po ni Lord sa atin, masakit man, pero yung katulad ng isang magulang, pagkatas ng palo, may yakap po tayo sa Panginoon. Amen? Nandun pa rin po yung pagsama ng Diyos sa atin. At pag naman po na-fulfill naman natin yung vow or yung promise natin kay God, ito po yung maganda. Yung blessing ni Lord. Amen? Yung favor, yung pagsama niya. Ang example naman po natin dito, yung pong Abraham's oldest servant, nung pong sa Genesis 24, pwede niyo pong basahin sa inyo pong bahay. Ito po yung time na hinahanapan po ni Abraham si Isaac na mapapangasawa. At tinawag niya po yung servant niya. Tignan niyo po, basahin lang po natin yung mga unang verses. Sabi po dito sa Genesis 24, sabi po dito, Genesis 24, verse 2, So Abraham said to the oldest servant of his house, who ruled over all that he had, please put your hand under my thigh. Verse 3, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I dwell. Ayan po.
kumbaga, sapilitan yung pag-swear ni Abraham dun sa oldest servant niya. Ang sabi niya po, mangangako ka sa Diyos, di ba? Hindi lang sa akin. Kumbaga, parang yun nga po, although ganun yung naging sitwasyon po nito, dahil nga alam niya siguro, kumbaga alam niya yung situation niya, servant siya. And yet, finulfill po niya. Amen? Kung mababasa po natin to, basahin niyo na po sa inyong mga bahay, sabi po doon, the Lord prospered him. Kasi ginawa niya yung promise niya. Pumunta po siya sa lugar kung nasan yung mga kamag-anak po ni Abraham. Finulfill po niya yung promise niya. At kung makikita po natin dito, naging sabi po nung servant, the Lord has prospered me. Pag po hinakbangan natin, tingnan niyo po, ito yung maganda po sa ating Panginoon eh. This is how great and talaga pong yung merciful po, mercy ng Diyos sa buhay natin. Tayo yung nangako, di ba, kay Lord? Tayo yung gagampan, tayo yung gagawa, pero po, yung pagsama niya sa atin. Amen? Katulad nung matanda pong servant na to, si Lord pa rin po ang nagbigay ng, kumbaga, power for him to prosper para matagpuan po niya si Rebecca, di ba? If we have promises to God, if we have may mga binitawan po tayo sa Panginoon at nakita po ni Lord na ginagawa natin to or hinahakbangan natin to, ang pagsama niya po sa atin ay nandyan. Amen? And He will prosper us. He will, sabi nga po, bless us along the way. Amen? Hindi niya po tayo pababayaan katulad po ng promise niya. He will never leave us nor forsake us. Amen? Kahit na, actually po may dumating din sa point na parang tines pa din po dito yung servant eh. Di ba po si Laban, nung nakita niya na po si Rebecca, sabi niya kwento niya ano yung pangyayari. At sabi niya po doon, and the Lord prospered me, na makita nga si Rebecca. At sabi ni Laban, bukas ka na umuwi. Magstay muna kayo. Ano sabi niya? Huwag mo namang ihinder yung Kumbaga, pinaglaban niya po na eto na nandito na. Kumbaga, huwag mo namang akong hadlangan na gawin yung pinangako ko. Amen? Nasabi nga po, kahit na may hadlang ang kaaway, if we will stand doon po sa dahil pangako natin to kay Lord, pangako natin to sa Panginoon or naging prayer natin to, kahit may hadlang, kahit po may mga circumstances na dumating na we have to stand firm. Amen po, we have to stand firm na talagang gagawin natin to. May pagsubok man, meron mang pressure kung saan-saang nanggagaling, pero po kung mananatili tayong tapat sa Panginoon, He will prosper us. Amen? He will bless us. Ayun naman po ang kagandahan when we fulfill our vow and our promises to God. Amen? Because He who promised is faithful. Tapat po ang Diyos natin. Kung tayo po, we sure sa sarili natin na, Lord, magiging tapat ako sa iyo, talagang gagawin ko tong pangako ko. Ang kagandahan po sa ating Panginoon, mas tapat po siya. Amen? He is faithful sa atin pong mga buhay. Kaya po, sabi nga, as we fulfill our promises to God, kumbaga, let's always remember na yung tongue po natin or yung mouth natin, iwasan po nating magsalita ng mga hindi kumbaga yung mga, parang mga mabulaklak lang na salita. Kasi po, hindi po nais ng Diyos yon. And let our vows be sincere to God. Na talagang yung buong puso na, Lord, gagawin ko to para sa'yo. Sabi nga po, may pagsubok man o meron mang mga trials, mga testings, pero po, we have to stand na gawin po natin yun sa Panginoon. Amen? Kasi hindi naman po sa tao natin ginagawa. It's for the Lord. Amen? Naalala ko po yung sabi ni Rev Ver last week. Sabi niya, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi patagalan, kundi patapatan. Amen? Hindi siya kung sabihin po natin 10 years, 20 years, 30 years na ako naglilingkod kay Lord. Pwede na akong bumalik sa dati kong buhay. Hindi po yun eh. Kasi sabi din po sa Bible, sa salita ng Diyos, He who endures until the end shall be saved. So ang paglilingkod po natin sa Panginoon, ako po sobrang nabe-bless po ako sa buhay po nila, Lolo Boyet, na biro niyo po sa edad nila, they are still serving the Lord.
Amen? Walang retirement sa pagsaserve kay Lord. Amen? Wala pong hanggang 60 lang ako. Hanggang ganitong edad lang ako magsaserve kay Lord. No. Dahil po as we serve the Lord, hindi naman po tayo nag-iimbak ng kayamanan dito sa lupa eh. Di ba? We are investing or we are saving treasures sa heaven. Amen? Sa kalangitan. Which is, for eternity po, ma-enjoy natin. Eh yung mga iniimbak po natin na kayamanan dito sa lupa, iiwanan po natin yan eh. Di ba? Kung umalis po si Lord, kung bumalik si Lord, anytime, kahit na napakarami nating pera sa bangko, iiwan natin po lahat yan. Kaya the best talaga po is to really give our lives to God, to serve Him. May problema man tayo o wala, may pagsubok man o wala, nasa anumang sitwasyon po tayo na ating mga buhay, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Because our God is faithful. So sa pagkakataon po ito, can we just all stand into the presence of our God? At kung meron pa po tayong pangako sa Panginoon na nabanggit sa Kanya, maaring out of excitement, out of mga yung parang gusto mo lang sabihin kay Lord pero hindi pa po natin nagagawa, gawin na po natin. Amen? Wag na po tayong, sabi nga, wag na po nating hayaan na may pagpalo pa si Lord sa atin. At kung meron man, nandun man tayo sa point na nakikita natin na, Lord, pagpapalo mo ba to sa akin? Kasi may nagawa akong mga pangako. Let's ask for forgiveness to God because He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Amen? At kahit man po dumadaan tayo sa isang pagsubok na to ng buhay natin, God's promise that He will be with us hanggang sa maging matagumpay po tayo dun sa pinagdadaanan po natin. Amen? Hindi ko man po alam personally mga pinagdaraanan natin, but God knows our hearts, our situations. Amen? So this morning po, tayo naman po yung makipag-usap kay Lord. The Lord spoke to us through His words. This time naman po, personally, kayo po nakakaalam ng puso nyo, ng sitwasyon nyo. Tell it to the Lord. If we need His forgiveness, His guidance, personally po, sabihin natin sa Panginoon because our God is personal. He loves to speak personally to each and every one of us. Let's just take a moment na personally po makipag-usap po tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay buhay, nagbibigay kaliwatgan, nagbibigay direction sa buhay po ng bawat isa sa amin. At sa umaga pong ito, O God, Lord, patuloy na mangusap ka sa buhay ng iyong mga anak, O God, na bawat isa po sa amin. Tanging, Lord, ikaw lamang ang nakakaalam ng bawat sitwasyon, ng bawat puso, ng bawat kaisipan, ng bawat, O God, buhay ng iyong mga anak sa lugar na ito.
At patuloy nga, O Diyos, na dalangin po namin, let the fear of the Lord be upon our hearts, O God, that we may hide your word into our hearts, that we may not sin against you. Na Lord, Holy Spirit, help us na i-tame po namin yung aming mga labi, ang aming mga words na ia-utter sa iyo, O God, because you are God who is in heaven and we are here on earth, O God. Na ayaw mo, Panginoon, na nagbibitaw po kami ng mga salita, ng mga pangako na hindi po namin ginagawa. And Father God, we ask for your forgiveness sa mga pangako, sa mga salita na nabitawan po namin, Panginoon, na hindi namin sineryoso, hindi namin, O God, ginampanan, O God. Forgive us, O God. And if there are consequences, O God, Lord, help us to go through, O God, at magpagtagumpayan ang mga consequences na yun, O God. And we believe, Panginoon, na hindi mo po kami iwanan ni pababayaan. O Holy Spirit, we pray, continue to move into our hearts, into our lives, O God. Patuloy po kayong mangusap sa puso ng iyong mga anak, O God. Holy Spirit, we acknowledge that apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Oh yes, O God. Let the fear of God, O Lord, ay manumbalik po sa iyong iglesia, O God, into the body of Christ, O God. Let the fear of God, Panginoon, ay, yes, O God, ay mag-alab, Panginoon, sa puso, Panginoon, Lord, ng iyong mga anak, O God, that we will desire to walk in your righteousness, to walk in your holiness, to walk in your purity, O God. Because that is what you want, O God. And Lord, you have called us to be holy, for you are holy. And no one can see you, O God. Lord, katulad nga po ng sinabi mo sa iyong salita, O God, who can ascend to the holy hill of the Lord? Those who have clean hands and a pure hearts. Lord, who can see you, O God, are only those who have pure hearts, as you have said in Matthew 5:8, O God. Lord, we pray, give us a clean hands and a pure hearts, O God, before your sight. Help us, Lord, na, Panginoon, lakaran po namin, O God, ang mga sinasabi namin sa iyo. Hindi lamang, Panginoon, basta mabanggit, masabi namin, O God. But Lord, I pray, help each and every one of us, O God, Lord, na maging totoo po, Panginoon, sa relasyon sa iyo, sa paglakad sa iyo, Panginoon. At sa totoong pagmamahal sa iyo, na hindi lamang, Panginoon, salita na nanggagaling sa aming mga labi, ngunit maging sa aming mga puso. Dahil nababatid mo po, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak. Let there be a true repentance, O God, for your kindness leads us to repentance. And as we come to you with a repentant heart, O God, Lord, you are there waiting for us, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, O Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Gusto ko lang po na kasing magbalik ng papuri sa Diyos. I was so blessed po sa teaching. Ako po talaga yung naghahanap. Inahanap ko po talaga, meron po akong tanong na kasi meron akong nararamdaman na mayroong kulang talaga sa akin eh. Ako po kasi dati na po akong pastor. Amin ko na po ito. Ako po yung dati ng pastor. Ngunit dumating po yung panahon na ako po ay medyo siguro na sarili kong kasalanan ay napawalay po ako. Tumigil po ako sa pagpapastor for 15 years. And only 1 year, more or less 1 year from now, saka po ako nakabalik. But, yung pong struggle sa buhay ko, gano'n na lang. Hinahanap ko na kasi yung dati kong naranasan sa piling ng Panginoon. And this morning, alam ko ginawa ito ng Diyos para sa akin. Yung pong teaching po yung po tinuro ni Pastor Rasik, para po sa akin yan, specifically para sa akin, na meron po tayong mga pagkukulang. At ang Diyos ay mabait na Diyos, na lagi siya nagpapatawad sa likod ng ating paulit-ulit na pagkukulang at kasalanan. Yun po yung revelation sa akin ngayong umaga. Matagal ko na po ito, almost 1 year ko na po hinahanap ko nito. Pilit ko ibinabalik yung sarili ko sa dati kong nakaranasan sa Diyos. Hindi ko po maibalik. Naghahanap po ako ng simbahan, naghahanap po ako ng tao, nagpa-pray na po ako sa ilang bishop at pastor. Hindi pa rin po nagkakaroon ng katugunan yung hanap ng puso ko. But this morning, I know it is God. Na sa ating paulit-ulit na pagkukulang, ang Diyos patuloy na nagpapatawad. Pero, yung po binigyan din po ni Pastor Sik. Patuloy tayo pinapatawad ng Diyos. Ngunit ang pagpapatawad na yan ay mayroon pong iniintay ang Panginoon. Na pag tayo pinatawad ng Diyos, kinakailangan pong bumalik na tayo. Yung po yung dapat sinusukli natin sa patawad ng Diyos. Hindi kundi po yung uulit pa rin tayo sa ganung kasalanan at pagkukulang. I have squandered the time that God has given me. Inaamin ko po yan, ngayon po ay nag-reveal sa akin na sinayang ko yung panahon, yung oras na ibinigay, niregalo sa akin ng Diyos. Ang oras po, ang buhay, regalo po yan ng Diyos at hindi po natin ito dapat sayangin. For 15 years, ganun po yung nangyari sa akin. Hindi naman po ako nawala, naging Sunday Christian po ako, but still, meron po talagang regalo sa atin ng Diyos. Merong calling sa atin ng Diyos kung ano yung dapat nating gampanan at ano yung kakayanan na ibinibigay sa atin upang magampanan ito. This morning, yung po yung nangyari sa akin. Na nadinig ko po yung, you have squandered the time that I have given you. Nasayang po yung oras, 15 taon na kung saan ako po yung nagpalutang-lutang lang. Siyempre po, Sunday, kung minsan barkada kasasama, may libang ang pupunta. Sa halip na yung oras mo ay ituon mo at ialay mo sa Panginoon. And this morning, I know that I have been released. Ang aking katugunan po ng Diyos ay yung pong sinabi ni Pastor Rasik, that when you know that you have sinned, pag alam natin at alam natin niya, pinapaalam sa atin ng Banal na Espiritu pag tayo nagkasala at nagkulang. Pag tayo ay pinatawad, ang sabi sa akin ng Panginoon, pag ikaw ay pinatawad, ang dapat mong isukli diyan ay ang iyong pag-aalay na muli, pagbabalik mo ng dati mong alab sa Panginoon. Yung po yung nagkukulang sa akin. Kanya po ngayon, actually po ngayon, hindi pa rin po ako pinababayaan ng Diyos. He's still inspiring me to go and serve. Kasi po ngayon, meron po kami mag-asawang tinutulungan ng church doon sa aming lugar. Ako po yung nagkakakandak ng leadership training, but the struggle is there. Alam ko po yun. Kasi meron po mga oras na even yung paggawa ng teaching, yung paghahanda, nararamdaman ko po yung pagkukulang. Because meron po pala akong isang, unconfessed sin, unrepented sin na kulang ko sa Panginoon. At yun yung oras. Kanya po sa bawat isa, yan ang mensahe ng Diyos. Huwag natin sayangin yung oras. At huwag natin baliwalain yung pagpapatawad, yung paghingi natin ng tawad at ay yung pagpapatawad at pagmamahal sa atin ng Diyos. Ibig sabihin po, pag tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Ang isukli po natin ay yung patuloy na pagsunod sa Kanya. Sinabi rin po, dininan din po yan ni Pastor Rasik na patatawarin tayo ng Diyos. Pero yung consequence po, nandiyan pa rin.
in our finances, in our times. Ganun po yan. Pag tayo niregaluhan ng Diyos, hindi natin ng oras, at hindi natin nagamit ng tama, hindi natin naiyalay sa Kanya, oras din po ang magpapahirap sa atin. Sa finances, ganun din po. Pag tayo pinagpala ng Diyos at yung pagpapala ay hindi natin nagawa sa Diyos, nagkukulang tayo, nagkakasala tayo. Hihingi tayo ng tawad sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako, hindi po ako nakasunod sa aking vow in my tithes and offering. Patatawarin tayo ng Diyos. Ganun kabait ang Diyos. Pero, yung sinasabi ni Pastor Asik, yung consequence po ay nandoon. God may not be doing anything about the devourer. Maaaring hindi hadlangan ng Diyos yung devourer sa ating pong mga finances. Old and New Testament, totoo po yan, na kung saan ang Diyos nagpapatawad at ang hinintay ng Diyos ay yung pag-aalay at pag-aalay at pag-aalay natin nung para sa Kanya. Kung ano yung ating sinabi, yun ang dapat natin gawin. Kanya po ako nagpapasalamat sa church na ito. Actually po, marami po akong chat na pwedeng lapitan. Nagbalik na po ako. Ako po ay dating pastor sa isang, hindi po, sasabihin ko na po, pinakamalaking church na po ito sa Pasig. Kami po ay lumabas, meron po kami ibang hindi po kami pinaalis, kundi kami po ay lumabas ng church. Yung po yung naging struggle ko na I am so selfish na talagang yung sarili ko lang ang nakita ko dyan because of my anger. Yung galit ko sa pangyayari, yung po yung false holiness siguro na nangyari sa akin na meron po pagkakamali na hindi ko na matanggap, then umalis po kami. Umalis po kami ng church. Tatlo po kaming pastor, meron po mga ibang leader, pero hindi po namin sinira yung church. Hindi po kami nagtangay ng sino mama, kundi lumabas po kami. Meron po talagang napunta na sa talagang pagkatao. Siguro paraan din ng Diyos, yung isa po ay napunta sa state, is now leading a church in the state. Yung po isa ay bishop na po, siya po ay nasa Pampanga. Ako po yung naiwan. Kaya this year, sabi ko, Lord, I will not be needing a church. Parang lagay sa akin ng Panginoon, tumulong ako doon sa maliliit na church. Kung whatever na natutunan ko at nasa akin, ay maibahagi ko sa nangangailangan. Kailangan po ng church. Ako'y natutuwa po. Kanya po ako'y na-bless dito sa church nito. Kailan ko actually, not 2 years or less than 2 years ko lang nalaman itong si Pastor Leo, yung aking inaanak, ay siya pong nandito na po. Pero alam ko po yung istorya nila sa JIL, things like that. Naramdaman ko po rito, nakita ko po yung importance of leadership. Na yung church, ang pundasyon po ng church ay leadership. It's not the pastor, it's not the bishop, kundi yung leadership po dito sa ibaba. Pag humina po yung pundasyon ng church, pag huminda po yung leadership, mabubuwal po maging yung bishop at pastor. Kanya po, nabe-bless ako dito sa church na to, nakita ko po yung leadership, kung paano po yung mga activities, mga sacrifices ng time, effort ng mga leaders, ng mga church members, nandito po sa church na to. Kanya sabi ko sa may bahay ko, ay pag-pray mo ko, pero ito na yung desisyon ko. Ako ay naghahanap ng dati at ito'y binibig. Malayo yan. Pero ang nais ko po, hindi ko po nais ng maging pastor dito or whatever. Kundi gusto ko pong maibalik, gusto ko pong maranasan muli yung mga revival na nakikita kong ginagawa ni Bishop Leo. Yung po pagpunta-punta sa iba, yung po kasi po yan ang una namin naging assignment po namin yan sa dating church. Nag-church plant po kami sa Bicol, meron kami sa Huban, sa Sorsogon, nakapag-church plant po kami. Sa Taguig, meron po kami inuwan ng church dyan. Sa Rizal po, kami rin din nag-start, meron po kami mga inuwan ng church dyan. Kanya po, sabi ko nga sa kanya, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Pinapaalala at pinapakita pa rin niya kung ano yung naging bunga nung ating pagsisikay nung nakaraan. Pero ang mas halaga po kung paano tayo magsisikay at magtitibay sa kasalukuyan para sa kinabukasan. So, sa lahat po, nagpapasalamat po ako. Patuloy ko po kayo pinagpe-pray po lahat ng leadership nyo na talagang dito po, pagpatuloy po nyo sapagkat yan po yung tamang pagkahirang at pagkatawag sa inyo ng Diyos. Kay Pastor Asik, salamat ng marami sa umagang ito. Ginamit ka ng Diyos sa akin. Malaking bagay po yung nangyari sa akin ngayong umaga. Pagkat alam ko po na isa ito sabi ko, pinakamalaki ng susi. Pagkat tinatanong ko kay God din, sabi ko, Lord, saan ako nagkukulang? Why am I struggling now? Bakit ba ganun yung paghihirap ko pa rin? Gusto kong maibalik yung dating init sa paglilingkuran.
then that is it. Yung unconfessed sin, ibig sabihin, may pagkukulang ako na hindi ko nabanggit o hindi ko na nahingi ng tawad sa Diyos. Maaari po yung mga maliliit na kasalanan o yung pagkakamaling personal, nahingi ko ng tawad. Pero meron po kasi mga bagay na kuminsan, ang Diyos yung magpapahayag sa atin kung ano yung kulang sa atin upang ilapit at hingi ng tulong sa Kanya. Ako po, yung oras po, ang aking hinihingi ng tawad sa Diyos. At ngayon po umaga, yung po ay nag-reveal sa akin. Kanya, salamat, Pastor Sik. Salamat po sa lahat. At alam ko po na ang Diyos ay patuloy tayong pagpapalain. To God be the glory. Salamat po. Salamat po. By the way, ako nga po pala si Brother Boyet. Taga Pasig po. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Alam ko po tayo bless na bless sa oras na ito. Tunay ngang ika nga sa bawat pagpunta po natin dito sa church, sa bawat linggo, iba-iba po talaga ang ating nararanasan. At talaga pong ika nga ay walang katulad, walang kapantay ng ating Panginoon. At tayo po idadako ngayon sa offertory. Nakakatuwa po at ako po nabe-bless talaga sa ibinigay sa ating team ibinigay sa ating bishop na team ng Lord, ang fulfillment of God's promises na ito nga po ay tumatakel sa mga vows and promises. Maging tayo po, yung mga pangako din po natin. At makikita po natin sa pagsunod po natin sa sins na ito ay atin pong pinag-aralan, umpisa pa po noong January, sa pag-aaral po natin doon pa po sa Book of Genesis. Nakita na po natin doon na sa umpisa pa lang po, ang Diyos na ang nagbigay sa atin ng pangako. Nangako na po agad siya sa ating ninuno, si Abraham, si Lulong Abraham po, kung paano niya pinangakuan ng ang atin pong amang yun ng siya yung magiging ama ng mga nasyon, na sa kanya magmumula ang mga tao. Although talagang ika nga ay kung hindi ka hahawak sa iyong pananampalataya at sa iyong pananalig sa Diyos, parang hindi ka talaga maniniwala dahil siya ay matanda na at ang kanyang asawa ay baog pa. Pero nakita po natin kung paano tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Daging ang sabi lang po niya sa ating kay Lolong Abraham ay sundin yung mga iniuutos ng Lord. Yun po. At ito po yung nakita natin hanggang sa dumating na nga po si Isaac, si Jacob. At doon po sa pag-aaral po natin, noon pong tuwing midweek, sa Genesis po, yung pong mga ibinigay po ni Pastora Sheik na mga topic sa atin pong mga nag-exhort ng Wednesday. Doon po sa exhortation ni Sister Arlene, doon po sa Genesis 28, nakita ko po doon na ang pangako pala po ng tithes ay nanggaling naman po sa tao. Dito po sa Genesis 28 verse 22, ito po ay tungkol sa kay Jacob, na noong po mga panahong yon ay siya po ay wala po siya sa sarili niyang bayan, kung saan ay di ba po umalis siya ng ilang panahon doon dahil nga nagalit sa kanya si Iso. Tapos po pero nakita po naman niya na kasi nga po si Jacob po ay anak ni descendants ni Abraham. Kaya po yung pangako ni Lord kay Abraham ay tagapagmana din po si Jacob, na yung pagpapala po ng Panginoon ay nararanasan din po ni Jacob sa kanya pong buhay no siya na yung Tapos po nang siya po babalik na sa kanya doon po sa kanyang lupang sinilangan na doon po sa Promised Land. Ang sabi nga po doon ni Jacob dito sa verse 22, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtatayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipagkakaloob nyo sa akin. Yung pala pong promises ng tithes na yon ay nagmula sa tao. Kung saan si Jacob po ang nangako sa Lord. Although ang Panginoon po ay madaming mga promises sa atin, hindi po masasabing vow. Yung pong kay Jacob na sinabing yun po yung vow niya sa Panginoon. Na ibibigay po niya sa Lord, ibibigay po niya sa Panginoon, basta't pagpalain siya, ang lahat ng ikasampung bahagi ng kanyang matatanggap. At tayo po, tayo po bilang mga descendants ni Abraham, at tayo po ay mga anak
ni Jacob dun sa panahong ito, tayo po ay sakop ng pangakong yon, nung vow na yon ng ating ninuno sa Diyos. Kaya po, ang punto ko po dito, akin po kayong ina-encourage dahil nandun na po naman lahat ang mga katuruan tungkol sa pagbibigay. Sa pagkakataon pong ito na sa habang pinag-aaralan po natin ang mga vows na ito, mga pangako, nakita po natin kung paano talaga tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya po ang encouragement ko po ngayon sa inyo sa oras na ito, pwede po ba na yung vow ni Jacob sa Panginoon na ibibigay yung 10% ng atin pong mga tinatanggap ay gawin natin? Yon. At dahil po, ang Diyos po, sabi nga po ni Pastora Sheik, habang tinutupad po naman natin ang ating pangako, ang ating mga vows, tutulungan po na tayo ng Panginoon. Bibigyan po tayo ng kakayahan, bibigyan po tayo ng kalakasan, even resources, bibigyan po tayo para po yung pangakong yun ng Lord, ay pangako natin sa Lord, lalo na po dito sa ating pong pag-offer, tithes and offering, ay atin pong maisagawa. Opo, yan po. Kaya po sa umagang ito, ini-encourage ko po kayo. Pero inyo din muna pong ano ng sarili nyo. Dahil sabi nga po, hindi tayo dapat mangako kung hindi natin matutupad. Pero po dahil nakita natin, ito'y pangako ng ating ninuno, kailangan po'y gawin din natin. Sana, dahil nga po, nakita po natin kung paano naman pinagpala ng Diyos ang mga taong nagtupad sa kanya pong mga pangako. Even the offerings po, nandun po, alam na po natin yung mga katuruan, mga sabi ng Lord, hindi ko na po yung sasabihin na tayo naman pong lahat ay matatagal ng mga mananampalataya. Kaya po sa umagang ito, ihanda po natin ang ating puso kung tayo po ba ay makikisa sa vow na yon ni Jacob. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami. Tunay ngang napakabuti mo, Panginoon. Ang iyo pong mga salita ay talagang napaka-inam, napakamalaman, Panginoon, akong patuloy naming pagbubulayan, Lord. Makikita nga po namin ang iyong katapatan at ang iyong kabutihan sa buhay po ng iyong mga anak. Maging sa gawain po, Panginoon, O Diyos ng pagbibigay, tithes and offering, Lord. Mga pangako, Panginoon, O God, na Lord, hallelujah, Panginoon, O Diyos, O God, ikaw rin po ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kakayanan, ng kalakasan, ng abilidad, Panginoon, even resources, O God, upang, Lord, ang amin pong pangako, lalo na po sa pagbibigay ng tithes and offering, Lord, para nga po, Panginoon, O God, sa ikauunlad at ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa, ay amin pong matugunan, dakilang Diyos, O God. Kaya, Panginoon, Lord, mangusap ka po sa iyong mga anak sa umagang ito, dakilang Diyos, O God. Turuan mo kami, Panginoon, O God, na tunay nga pong makibahagi sa pangakong iyon ni Jacob, Panginoon, O God. Hallelujah. At even sa amin pong pagbibigay, Panginoon, na kami po'y magbigay ng may buong kagalakan, hindi po kami napepwersa, hindi po dahil lang ito ay aming obligasyon, Panginoon, kundi may buong kagalakan with a generous heart, Lord. Dahil sabi mo nga, Panginoon, O God, napiplease ka, Panginoon, sa cheerful giver, Panginoon, O God. At Panginoon, O Diyos, hallelujah, ito pong mga aksyon namin ito, Panginoon, O God, ang nagdidetermine at nagbibigay sa iyo ng kagalakan, Panginoon, upang kami patuloy pang pagpalain, O God, upang ang aming mga tinatangkilik ay hindi mo hayaang masira ng kaaway, Lord, at upang patuloy pa po itong mamunga, lumago, Panginoon, lumawak, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi nahihigitan ng sinuman. At ikaw ang Diyos, Panginoon, O God, hallelujah, na kung magbalik sa amin, Panginoong, mga ginagawang kabutihan, ay higit pa sa aming inaasahan. Kaya Lord, salamat po ng marami, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita na narinig sa umagang ito, pagpalain mo ang aming pagbibigay, Panginoon, at sa mga pera, Panginoon, na nalikom, tunay nga po, Diyos, O God, hayaan mong ito'y magamit ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. We thank you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, magpipresent po ngayon is yung akin pong tinuturuan sa keyboard. Amen? So, he's only, I think, 7 years old. Pero kabisado po niya yung scales, kabisado po niya yung family chords, and all for the glory of God. Amen? So, let's clap our hands sa buhay po ni Kiel.
Actually, anak po siya ni Brother Ian. Yung kapatiran po nating seaman na nasa barko po ngayon. Amen? I praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm short, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, dako naman po tayo sa ating announcement. Ayan po, next Sunday po is first Sunday of March. So, may mga kakasama po tayo na satellite churches po. So, we encourage everyone po na let us join and together po let us worship God sa darating na Sunday, March 3. And dahil po first week po ng March, meron po tayong ginaganap na prayer and fasting. So, starting March 4 to 6 po. So, magbibigay na lang po siguro si Nanay Eileen ng mga list po natin or sisend na lang po sa GC. And ayun po, iset na po natin ang ating sarili kung ano po yung time na magfa-fast po tayo and magpa-pray po. Ito po yung online programs natin every week. Speak Live, every Monday, 7:30 p.m. po. And para sa mga gustong ibahagi ang kanilang life testimony po, maaari nyo pong lapitan si Goy or ako po para makapag-set po tayo ng mga schedule po. So marami pa po ako nakikita dito na hindi ko pa po nakikita dito po sa nakalagay po dito. Kaya marami pa po kaming malalapitan sa inyo. Kaya ayun po, let us ayun nga po, ihayag natin yung kabutihan na ginawa po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And every Tuesdays naman po, 8 p.m. via Zoom, ang ating spiritual feeding po. And ito po yung continuous po na teaching po ni Bishop Jimmy po sa ating SOL po, School of Leaders. And every Wednesdays po, 7 p.m., midweek service. So dito po ginaganap sa church. So we encourage everyone na tayo po pumunta dito na may daladalang notebook and Bible po. Maging ang Tinig ng Pag-asa every Thursdays po live sa ating page every 7:30 p.m. And soaking po ngayong Friday 7:30
And sa first Sunday po, ang naka-assign po ay ang worship team. So lahat po ng worship team, music and dance po, lahat po ay pumunta dito ng 7:30 p.m. po sa Friday. Ay, ito po yung online prayer gatherings po natin sa Fathers, 4 a.m. Monday to Friday. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. Pastors, Monday to Friday, 5 a.m. And sa upcoming events, ayan po, ang next po natin na face-to-face session po ng School of Leaders is sa March 23, 2024 po. So starting March po, pwede na po tayong magbigay ng registration po natin or pwede na po mismong day po. Ayan po, pwede po nating yung payment po natin, pwede pong cash, pwede nating ibigay kay Pastora Chic or GCash po na, ayun po, please send screenshot. Ayun po, kung mag-GCash naman po, isend po natin sa Facebook Messenger ni Pastora Chic as proof of payment po. And please don't forget to like, follow, and subscribe po ang ating social media. So dito po natin nilalagay lahat ng events po, maging yung katulad po na nabanggit ni Pastora Chic, yung event po kahapon na sa revival po. So, sa mga coming days po, ipopost po namin doon sa mga page na to, yung mga ginawa po, mga na-experience po ng mga youth. And maging sa mga previous po natin na services, dito po natin makikita kung gusto po natin silang balikan. And announcement din po, wala na din po muna tayong groupings. And sige po, tayo po'y tumayo. At minsan pa po, awitan po natin ng ating dakilang Diyos sa umaga pong ito. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Praise. Yes, so God, yes, so Lord, we just want to thank you, Father God, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng bawat isa, Panginoon Jesus, Lord, na kung saan, oh God, muli, Lord, salamat dahil, Lord, pinalakas niyo po ang aming physical na katawan. Higit sa lahat, oh God, Lord, salamat sa aming narinig sa umagang ito na tunay nga siyang nagbibigay ng kalakasan. Higit sa lahat yung spiritual life ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, at minsan pa, salamat sa ginamit mo, Lord, na naghayag, Lord, ng iyong salita sa umagang ito. Lord, continue to dwell in our hearts, anoint her lips, anoint her mouth, so God. Lord, ibalik niyo po yung kalakasan na wala sa kanya. And Lord, more anointing, favor, blessing upon blessing. Lord, ang patuloy na maranasan ng kapatid po namin na si Pastora Chic. And Lord, maging sa bawat isa, Lord, na narito, Lord, na dinala mo po ang panyapak na paa. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord, na kung saan, Lord, na tunay nga, Lord, hindi lamang, Lord, namin narinig ito sa umagang ito na tunay nga ito magamit namin sa darating na linggo na aming kakaharapin. Lord, na kung saan, oh God, ano pong kakaharapin ng bawat isa, Lord. Salamat dahil tunay nga yung narinig namin salita mo. Lord, ay patuloy namin panghawakan, gamitin, malakaran, at oh God, Lord, continue to dwell in our hearts, manifest yourself upon us, oh God, Lord, na yung salita na narinig namin sa umagang ito ay tunay nga, Lord, na maging kalakasan, higit sa lahat yung spiritual ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Lord, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa umagang ito ng katagumpayan, maging sa Lord, sa pag-uwi ng bawat isa, Lord, we pray, continue to, Lord, samahan niyo po kami ng iyong mga anghel na maggagabay, mag-iingat, Lord, sa amin pong kakaharapin, oh God, Lord, na ito'y, hallelujah, Lord, yung mga Lord, hallelujah, narinig namin sa umagang ito, Lord, ay Lord, magamit namin, Lord, maging vessel as truth kami, maging, Lord, hallelujah, magamit kami as a weapon, hallelujah, maging
Hallelujah. Magamit namin ito, Panginoon, sa sino man po kami makasalamuha, Lord. Makita yung glory mo, yung pagpapala mo, yung pag-ibig mo. Lord, na ipinapada mo sa bawat isa amin, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa Diyos. Lahat ng papuri. Pasasalamat in Jesus' name. Amen.